Ang kwento ay nagsimula sa high school student na si Isagi na nagplanong manalo sa isang mahalagang paligsahan sa soccer upang maging isang mahusay na pambansang manlalaro na gawa niyang lumikha ng pagkakataong manalo sa laban biglaan sinabihan ng kanyang coach si Isagi na ipasa ang bola sa kanyang teammate Taita, hindi siya naka-score ng goal at ang kanilang kalaban nakuha ni Kira ang bola na gawa niyang umiskor ng goal at natalo ang Isagi School laban sa kanila nagsorry si Tada ng hindi makascore at si Kira ay pinangalanang hiyas ng Japanese soccer team. Si Kira ay ipinagdiwang bilang isang bituin at gustong malaman ng mga reporter kung ano ang sinabi niya tungkol sa tagumpay. Bukod pa rito ay tinawag siyang hiyas ng soccer ng hapon. At bigo si Isagi pagkaraan ay sinabi iyon ni coach dapat nilang ipagmalaki ang kanilang pagganap bilang isang koponan, ngunit nagalit si Isagi sa gabi pauwi na siya at gusto na niyang sumuko pangarap niyang maging soccer player sa kanya naalala na nakita niya si No, ang pinakamahusay na manlalaro ng Europa ay nag-shoot ng isang volley humanga siya kay No noon pa man at nais na maging isang superstar tulad niya sa kasamaang palad ang kanyang pangarap na maging isang star striker para hindi magkatotoo ang pambansang koponan sa kanya naalala ang sandaling iyon at pinagsisisihan niyang hindi siya mismo ang nakapuntos ng goal. Naisip din niya kung iba ang kanyang kapalaran kung siya mismo ang nakapuntos ng layunin bigla na lang siyang sumigaw dahil sa frustration niya at umiyak sa galit si Isagi nang makauwi siya. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na natalo sila at naghanda na ng hapunan ang kanyang ina. May nalaman din siyang liham at siya ay napili upang maging isang sertipikadong atleta sa sumunod na araw. Iniisip ni Isagi kung nasa tamang lugar siya dumating si Kira at sinabi niya yon mahusay na naglaro si Isagi sa laban. Kahapon tapos sabay silang naglakad papasok ng building at nagulat si Isagi na napakabait ni Kira. Pagkapasok sa building nagulat sila nang makita ang daan-daang lalaki. Napansin agad ni Kira na maraming sikat na atleta doon. Pagsunod sa ego na ito ay nagpakilala si Jinpachi na kinuha upang matiyak na ang Japan ay mananalo sa World Cup. Nagtaka si Isagi kung ano ang ginagawa ni Jinpachi at inakala ni Kira na kilala ni Isagi ang lalaki. Jinpachi noon ipinaliwanag na nagplano siyang magsagawa ng isang eksperimento para maging isa sa 300 atleta dito sa gusali sa pinakamahusay na striker sa mundo. Bilang karagdagan ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang proyekto na tinatawag na Blue Lock kung saan sila nakatira at sumasailalim sa isang nangungunang pagsasanay. Saad niya na ang huling nakatayo maaaring maging pinakamahusay na striker sa mundo. Biglang nagreklamo si Kira dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang koponan. Ang iba ay sumang-ayon sa kanya, ngunit sinabi ni Jinpachi na ang mga taong iyon na hindi interesadong maging ang pinakamahusay na striker sa mundo maaaring umalis sa gusali. Sa sandaling iyon napagtanto nila na hindi nagsasalita ng kalokohan si Jinpachi at tinanong niya ang 300 atleta kung tungkol saan ang soccer. Sabi niya na ang soccer ay hindi tungkol sa team play ngunit tungkol sa pag-score ng mga layunin. Biglaan nagalit si Kira dahil sinisiraan niya ang kanyang mga huwaran at sinabi niyang mali si Jinpachi. Sagot niya na Japan Nationals team ay hindi kailanman nanalo ng World Cup at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa superstar na si Noel. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglista ng iba pang nangungunang striker na nanalo na sa World Cup. Sa wakas ay sinabi na ni Jinpachi, hindi ka kailanman magiging pinakamahusay na striker sa mundo maliban kung ikaw ang pinakamalaking egoist sa mundo. Pagkatapos sabihin ni Jinpachi ang mga salitang ito, hindi makalimutan ni Isagi ang kanyang pangarap na maging isang superstar. Sinabi rin ni Jinpachi, kailangan nilang isipin na makakapuntos ng goal sa mahalagang sandali. Sumusunod dito bumukas ang pinto sa Blue Lock Project. At alam ni Isagi na pagkakataon niya iyon, gusto niyang maging pinakamahusay na striker sa mundo at nagpa siya na makinig sa kanyang kaakuhan. Pagkatapos nagpa siya si Isagi na makilahok sa proyekto ng Blue Lock. Nagawa rin niyang kumbinsihin ang iba. Makalipas ang ilang sandali dinala ang 300 striker sa Blue Lock building upang simulan ang proyekto. Ay naatasan si Isagi ng ranggo 200 at 79 at hinahanap niya ang Room Z. Sa Room Z ay natutuwa siyang makita si Kira, ngunit hindi sinasadyang nahagis sa kanya ng isa pang lalaki ang kanyang kamiseta. Kasunod nito ay muntik na niyang matapakan ang isang lalaki na natutulog sa sahig. Kalaunan ay nakilala ni Isagi si Igarashi at Isagi nalaman na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang templo. Biglang bumukas ang screen at sinabi sa kanila ni Jinpachi ang tungkol sa mga patakaran ng asul na lock. Natutunan nila yan ang numero sa kanilang uniforme. Tumutugma sa kanilang kasalukuyang ranggo. Bukod pa rito, natutunan nila na maaaring magbago ang kanilang ranggo batay sa mga resulta, at ang nangungunang 5 ay irehistro bilang pasulong para sa U20 World Cup. Pagkatapos noon sinabi ni Jinpachi na ang sinumang matalo sa asul na lock hindi kailanman papayagang maglaro para sa Japan, at may lumabas na bola sa kwarto. Sinabihan niya silang laruin ito ng tag at ang
Huli na ang tanging pagkatapos ng 136 segundo ay mai-lock off bilang resulta sinimulan ni Igarashi ang laro at pinili niya si Isagi bilang kanyang target. Nakaiwas si Isagi at gusto ni Kira na patunayan na mali si Jinpachi samantala desperado si Igarashi na gawing oni ang isang tao at napansin niyang natutulog si Bachira bigla niyang sinipa si Igarashi sa mukha niya at nagreklamo siya sa kanyang fall. Sinabihan siya ni Kunigami na maglaro ng patas pero natamaan siya ng bola. Nagalit si Kunigami at gusto niyang sirain si Igarashi ngunit ginamit niya ang Isagi bilang isang kalasag dahil dito. Nasugatan si Isagi at naging oni siya. Ayaw niyang maalis sa Blue Lock at nagsimulang ilunsad ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang ituloy si Igarashi na nasa huling ranggo na pagtanto ni Isagi na nauubos na ang kanyang oras at ayaw niyang matapos ang pangarap niya. Biglang hinawakan ni Bachira si Kunigami at inalok niya siya ng pagkakataong mabuhay matapos ihagis si Bachira kay Igarashi. Nasugatan ni Igarashi ang kanyang binti. Ito ang nagbigay sa kanyang sagi ng kanyang pagkakataon na mabuhay at alam niya yon sa paggawa nito. Tatapusin niya ang karera ng soccer sa Igarashi bago niya binaril ang bola. Nagpasya siyang laban dito dahil gusto niyang magbago. Gusto niyang maging pinakamahusay na striker at nagpasya na manghuli ng pinakamalakas na manlalaro ng soccer. Sabi ni Bachira na gusto niya ang ugali niya at kinuha ang bola sa kanya para habulin ang pinakamalakas. Gayunpaman sinimulan niyang habulin si Kira at dumaan si Bachira kay Isagi sa mga huling segundo. Naisip ni Kira na ligtas na siya ngunit isang basang striker instincts ang sumipa at inatake niya ang pinakamalakas na lalaki. Tapos nakita namin si Andre pagsasabi sa iba pang miyembro ng Japan Football Union na ang Japan ay hindi kailanman mananalo sa World Cup kung hindi magbabago ang kanilang mga diskarte. Sumagot si Hirotoshi na negosyo lang ang soccer at hindi niya akalain ang Japan nagkaroon ng pagkakataong manalo sa World Cup. Then she said that ego si Jinpachi ay nasa proseso ng paglikha ng isang manlalaro sino kayang manalo sa World Cup. Samantala nabigla si Kira na winasak siya ni Isahi at sumagot na hindi niya alam ang nangyari. Sabi ni Jinpachi disqualified daw ang natalo at nabigla si Kira. Tapos sabi ni Kira mas talented siya kesa kay Isagi at hindi niya alam kung ano ang tag ng laro may kinalaman sa soccer. Kaya sagot naman ni Jinpachi inayos ang kwarto upang malaman ang mga angkop na kakayahan ng isang mahusay na striker. Tapos sabi niya na ang kabuuang tagal ng oras na ginugugol ng sinumang manlalaro sa bola sa 170 minutong laro ay 136 segundo. Nagsimulang magreklamo si Kira pero sabi ni Jinpachi dapat ginamit niya ang huling segundo para mabuhay. Ipinaliwanag iyon ni Jinpachi sa totoong laban hindi siya dapat sumuko sa huling segundo dahil ang isang tunay na striker ay maaaring lumikha ng isang layunin pagkakataon sa anumang sandali. Kasunod nito sinabi niya na ang isang tunay na welgista ay laging bumabalik sa pasanin kanyang sarili tulad ni na Isagi at Bachira na pinili ang pinakamalakas sa silid bilang kanilang target. Sa wakas sinabi niya na dapat umalis si Kira kay Blue Lock pero galit siya sa lahat ng tao sa kwarto. Lumabas siya ng kwarto at nagtaka si Isagi kung bakit napagpasyahan niyang sirain ang tagapag-alaga ng soccer ni Kira. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Bachira kung bakit siya dinaanan ngunit siya ay sumagot na siya ay naniniwala sa kanya. Biglang tanong ni Jinpachi sa mga striker kung ano ang naramdaman nila sa pagsusulit. Kailangan daw nilang tandaan ang pakiramdam na yon lumaban para mabuhay upang maging pinakamahusay na striker sa mundo. Ito ay kung paano nila natutunan na sila ay nakapasa ang pagsusulit sa pagpasok at ang Team C ay sinisingil sa mga sumunod na araw ay nagkakilala sila at kinailangan nilang sanayin ang kanilang mga katawan. Na pagtanto ni Isagi sa panahon ng pagsasanay kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan na super athletic silang lahat. Pagkatapos ng pagsasanay sa mga welgista maaaring makakuha ng kanin at miso soup mula sa cafeteria pero nagbabago ang side dish depende sa rank nila. Nainggit si Igarashi sa iba dahil ang mga tulad ng Gagamaru ay nakahain ng dumplings sa gabi. Ay sinubukan ni Isagi na matulog ngunit siya alam niyang kailangan niyang magsanay para maging mas malakas. Papunta sa training room bumungad sa kanya si Bachira. Nagpasya siyang magsanay sa Isagi. Ilang sandali pa tanong niya kay Bachira dahilan kung bakit niya ipinasa sa kanya ang bola. Sagot ni Bachira na may halimaw na umiiral sa loob niya. Tapos nakita namin si Bachira na naglalaro ng soccer at sinabihan siya ng isang teammate na ipasa ang bola sa kasamaang palad. Sinabihan siya ng isang halimaw na huwag pumasa at nawala ang bola. Galit ang mga kasamahan niya ngunit tanging boses lang ng halimaw ang kanyang pinakinggan. Pero paliwanag ni Shira kay Isagi na lagi siyang kinakausap ng halimaw kapag naglalaro siya ng soccer. Tapos sabi niya nung admission exam sinabihan siya ng halimaw na ipasa ang bola kay Isagi na pagtanto niyang may halimaw din pala siya. Pero sabi ni Chera na si Ronaldo
At narinig din ni Messi ang boses ng halimaw at masaya siyang nakilala si Isagi, saka muling nagising ang kaakuhan ni Isagi at inatake niya si Bachira mamaya nagbago ang hanay ng mga Welgista at sinabi kay Isagi na tumaas din ang kanyang ranggo lumabas si Jinpachi sa screen at binalak niyang sabihin sa kanila ang karagdagang impormasyon tungkol sa Blue Lock kaya natutunan nila na ang pasilidad na ito ay nahahati sa 5 gusali at ang bawat koponan ay nawalan na ng isang tao pagkatapos ng laro ng tag natutunan nila na hindi sila umakyat sa ranggo at ang Team C ang pinakamababang ranggo dagdag paliwanag niya na ang mga manlalaro na may mataas na ranggo ay nakakakuha ng gourmet na pagkain kasi ang rule dito ay ang pinakamahusay na manlalaro ng soccer ay hari pagkatapos ay makikita natin si Atoshi C na isang henyong midfielder sa akademya ng isa sa mga nangungunang club sa mundo reporter na si Jack naisip balak niyang sumali sa Japan national team sagot niya na ang pangarap niya ay manalo ng Champions League at wala siyang interes na maglaro sa Japan mahina kasi ang mga team dito pagkatapos ay natuklasan niya ang isang kaganapan na inorganisa ng EA na. Nagpakita ng proyektong Blue Lock hindi kumbinsido ang mga reporter sa proyekto, ngunit sinabi ni Andre na dapat sumulong ang Japan at sa sandaling ito ay isisilang ang isang bayani ng soccer samantala nagsimula ang unang pagpili at Team Z nalaman na 4 na koponan ang kanilang sasabak ipinaliwanag ni Ginpachi na ang nangungunang 2 koponan lamang ang magpapatuloy sa pangalawa pagpili sinabi ni Ginpachi na ang soccer ay orihinal na esport lahat tungkol sa pagmamarka sa kadahilanang ito sinabi niya sa mga striker na lumikha ng soccer mula sa zero sa kanilang mga utak pagkatapos nito sinabi ni Ginpachi na hindi nila kailangan ng teamwork at ang soccer ay nangangailangan lamang ng isang bayani sa huli Andre at sinabi sa kanila ni Jinpachi ang tungkol sa plano upang lumikha ng isang bayani na may asul na lock na Curious CC at kinansela niya ang kanyang flight para manatili sa Japan upang makita ang mga resulta ng Blue Lock makalipas ang ilang sandali papunta na sa unang laban ang Team Z at handa si Isagi na kunin ang kanyang kinabukasan bilang isang striker sa kanyang sariling mga kamay kasunod nito nagsimula ang laban sa pagitan ng team. At Team C sinimula ng Team C ang kickoff at sinabi ni Bachira sa kanyang kaibigan na si Isagi na tayo ay magsaya nais ni Isagi na umakyat sa hanay at napaisip siya kung paano niya malalampasan ang kanyang mga kalaban biglang sumulpot si Reiji at kinuha ang bola sa kanya sagot niya na wala siyang pakialam sa team play at gusto niyang gawin ito sa sarili niyang paraan sumang-ayon si Kunigami sa kanya at kinuha niya yung bola kay Reiji bilang isang resulta nagsimula ang Team C na lumaban para sa bola lahat kasi gustong makascore sa sandaling iyon ay naalala ni Isagi ang mga salita na dapat silang lumikha ng soccer mula sa zero pagkatapos. Ay lumitaw si Baro nang wala saan at siya ay nagmamadali patungo sa layunin gamit ang bola sinubukan ni Isagi na pigilan ang kanyang kalaban para maka-score ng goal ngunit nabigo siya dahil siya ay isang mahuhusay na striker walang makakapigil sa kanya at si Isagi ay nabigla sa kanyang mga kakayahan umiskor din siya ng goal at nanguna ang team la sinabi niya na siya ang hari ng bukid pagkatapos sinabi ni Kwan na dapat silang maglaro ayon sa kanilang plano ngunit nagsimulang magreklamo si Reggie tungkol sa kanilang diskarte dahil gusto niyang maka-score ng ilang layunin binubuo pa rin ang Team C ng mga makasariling tao at alam ni Isagi na kailangan nilang manalo. Laban sa Baro kahit papaano alam niyang si Bachira lang ang maasahan niya ngunit si Igarashi ay walang planong maglaro ayon sa plano gusto niyang umiskor ng goal at tumakbo patungo sa kalaban sa kasamaang palad ay naagaw sa kanya ang bola at nagsimula ng counter-attack ang Team Z napansin ng Team X na ang mga kalaban nila pagkakaroon ng kabuuang meltdown at nagpasya silang manalo bilang isang koponan sinubukan ng Team X na palibutan si Baro ngunit ipinasa ni Baro ang bola sa isang teammate bilang resulta walang makakapigil sa Team X at nakagawa sila ng isa pang goal aware si Isagi na kung hindi sila naging team matatalo sila sa laro noon na pagtanto niyang si Baro ang dahilan nagkadikit ang Team X hindi maalis sa isip ni Isagi ang mga sinabi ni Jinpachi at nagtaka kung ano ang ibig niyang sabihin sa paglikha ng soccer mula sa zero samantala ang teams ay umi-score ng parami magkasama bilang isang pangkat at naisip ni Isagi na tapos na ang laban akala niya hindi na sila makakahabol sa teams at lahat ay desperado biglang sabi ni Bachira na matatalo sila sa laban ngunit maaari siyang makakuha ng isang layunin pabalik sa Isagi nagpasya si Isagi na sumabay sa plano ni Bachira upang gawing isa ang kanilang mga koponan ganito nagsimula ang pagsalakay ni na Bachira at Isagi agad tumakbo si Isagi at sinubukan kahit man
Lang umiskor ng goal, Bachira na distract ang mga kalaban sa kanyang galing sa dribbling at ipinasa ang bola. Kay Isagi nagpaplano si Denisagi na i-shoot ang bola, ngunit naramdaman niya ang mapanganib na aura ni Barrow, laking gulat niya nang makita si Barrow sa harapan niya at kailangan niyang magdesisyon kung babagay siya sa mga kasamahan niya. Sinubukan ni Barrow na kunin ang bola sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising ang sukdulang kakayahan ni Isagi at naramdaman niya na kailangan niyang pumasa ang bola kay Kunigami. Ay nagpasalamat siya kay Isagi at ginamit ni Kunigami ang kanyang napakatinding lakas upang gawing 0-0 na ipinagdiwang ni Kunigami ang kanyang layunin at nagalit si Reiji na hindi na ipasa sa kanya ang bola. Sagot ni Isagi na kusang. Gumalaw ang katawan niya at wala siyang balak na ipasa ang bola sa iba. Tapos nagpakita si Kwan, pero nagalit si Regi dahil at the end of the day ang pinakamataas na scorer ay maaari lamang manalo ng Blue Lock. Biglang lumitaw ang Hiram at sinabi niya kay Isagi na wala siyang talent bilang striker. Dagdag pa natalo ang Team Z sa laban at nadismaya si Isagi. Tinanong niya ang sarili kung hindi siya karapat dapat na maging isang striker. Pagkatapos tinalakay ng Team Z ang kanilang diskarte para sa susunod na laro dahil hindi nila kayang matalo. Muli na alala ni Isagi ang mga masasakit na salita. Sabi ni Barrow sa kanya. Nagtaka siya kung bakit niya ipinasa ang bola kay Kunigami at kung ano ang kailangan niya para maging isang nangungunang striker. Kasunod nito ay sinubukan ni Kwan na pakalmahin ang Team Z at ipaliwanag muli ang mga patakaran sa kanila. Hindi daw sila matatalo sa susunod na laro o aalisin sila sa Blue Lock. Biglaan sinabi ni Kunigami na hindi siya makakapuntos kung wala si Bachira at sinabi ni Isagi Bachira na ang layunin ay nagpakita na maaari silang manalo. Pagkatapos sumang-ayon si Chigiri na tama ang mga lalaki at maaari silang manalo. Nagkaroon ng ideya si Isagi para malutas ang kanilang problema na gusto ng lahat ng manlalaro ang posisyon ng striker. Gayunpaman ipinaliwanag ni Isahi sa kanila na lahat ay gustong maka-score sa laro. Ngayon sinabi niya na ang layunin ni Barrow ay nagkaisa sa kanyang koponan. Pinaalalahanan din ni Isahi ang Team C tungkol sa mga salita ni Jinpachi upang lumikha ng soccer mula sa zero. Biglang tanong ni Asahi, bakit idinagdag ni Jinpachi ang panuntunan na ang nangungunang score ng bawat koponan otomatikong nabubuhay? Sagot ni Isagi na tiyak para mahanap nila ang sagot upang lumikha ng isang koponan mula sa simula. Pagkatapos ay nagpakita si Jinpachi at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga resulta ng team. Bukod pa rito ay sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang ibig niyang sabihin paano gawing isa ang 0. Ipinaliwanag niya sa kanila yon sa bawat esport ang mga manlalaro ay itinalaga ng isang posisyon. Ngunit upang gawing isa ang 0 ang mga manlalaro ay dapat mag-evolve. Kaya natutunan nila yan, dapat matuto silang sirain ang kalabang koponan sa soccer. Sabi niya kailangan nilang malaman ang kanilang mga armas bilang mga welgista upang mangibabaw sa larangan. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Isagi ang ibig sabihin ni Jinpachi upang gawing isa ang 0. At excited na sila sa susunod na laro. Sa sumunod na umaga sinabi ng Team Z sa isa't isa ang tungkol sa kanilang mga lakas sa soccer. Ang dahilan nito ay nanais nilang malaman kung anong mga espesyal na sandata ang mayroon sila. Hindi alam ni Isagi kung anong mga espesyal na kakayahan ang mayroon siya at sinabi ni Kwan na pwede niyang sabihin sa kanya mamaya. Tapos tinanong si Chigiri, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa kanyang armas. Pagkatapos malaman ang tungkol sa mga armas mula sa mga miyembro ng Team Z, sinubukan nilang gumawa ng plano upang gamitin ang lahat ng kakayahan sa susunod na laro. Maya-maya nagsimula na silang mag-training upang mailapat ang kanilang bagong diskarte. Sa totoong laro, sinubukan nilang itigil ang pagtatalo at planong manalo sa susunod na laro. Sa hapunan, ay naisip ni Isagi ang asul na kandado at nagtaka siya kung ano ang kanyang sandata. Bigo siya at naisip na wala siyang espesyal na kakayahan parang yung ibang players. Bigla dumating si Kunigami sa cafeteria at gusto niya itong makausap. Nagpasalamat si Kunigami kay Isagi para sa pass sa huling laro. Bago siya bumalik tinanong siya ni Isagi kung bakit nagsimula siyang maglaro ng soccer. Sabi ni Isagi na curious lang. At sumagot siya na siya ay magiging isang soccer superhero. Pagkatapos ay nalaman niya na hinahangaan ni Kunigami ang striker mula pagkabata na nakapuntos ng mga layunin tulad ng isang bayani. Sa sandaling iyon nagpasya siya na gusto niyang maging isang bayani tulad ng mga striker. Ang sagot na ito mula kay Kunigami ay nagpaunawa kay Isagi ano ang pinagkaiba nila. Biglang nag-alok si Kunigami na ibahagi ang kanyang stake kay Isagi. Natutunan ni Isagi ang tungkol sa sistema ng pagmamarka na ang mga striker ay nakatanggap ng mga puntos mula sa mga layunin na maaari nilang ipagpalit para sa mga gantimpala. Kasunod nito ay ibinahagi ni Kunigami ang kanyang stake at tinanong kung bakit pinili ni Isagi na ipasa sa kanya ang bola sa huling laro. Sagot ni Isagi na naamoy
niya na makaka-score ng goal si Kunigami dahil nalaman niya kung gaano kalakas ang kanyang mid-range shot. Kasunod nito, sinabi ni Kunigami na ang kanyang kapangyarihan maaaring amoy pagkakataon sa layunin si Isagi ay pinasaya ni Kunigami at sinabi niya. Kay Kunigami na siya ay talagang mabait na tao. Kinabukasan nagsimula ang laro sa pagitan ng Team Lai at Team Sikwan. Said that Team Lai like them ay desperado at hindi nila kayang matalo sa larong ito. Handa na si Isagi para sa laro at ang kanyang koponan ay nagplano na ipatupad ang diskarte ni Kwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa bawat striker na gamitin ang kanilang armas sa loob ng 8 minuto. Naramdaman ni Lemon na mapanganib ang mga umiikot na posisyon at pumayag naman si Chikiri. Nagpasya silang manatili sa kanilang mga posisyon at plano ng Team C na paikutin ang mga posisyon tuwing 1-0 minuto sumusunod. Dito nagsimula na ang laro at nag-dribbling ang sandata ni Bashira. Ginamit niya ang kanyang egoistic na taktika upang madaig ang mga kaaway. Biglaan sakop siya ni Nico at ng mga kalabang manlalaro. Dumaan siya pabalik kay Igarashi at si Isagi ay nagulat sa pamamagitan ng team-wise countermeasures pero sigurado si Isagi na kaya nilang manalo dahil may 8 pa silang armas. Pagkatapos ng 1-0 minuto umikot sila at nagsimulang umatake si Kunigami. Binigyan nila ng pagkakataon si Kunigami na gamitin ang kanyang mid-range shot na harang ang putok niya at nagulat sila pagkatapos napansin ni Isagi na hindi umaatake ang kanilang mga kalaban at nagtaka siya kung ano ang binabalak ni Okawa na harang muli ang baril ni Kunigami at Asaki na pagtanto na hinihintay ni Okawa ang sandaling ito. Ipinasa ni Nico ang bola sa kanya, pinakamalakas na striker sa koponan, para magsimula ng counter-attack. Pagkatapos ay nakuha ng team-wise top scorer na si Okawa ang bola at siya ay nagmamadali patungo sa layunin. Nagsimula na siyang bumaril at nagawang maka-score ng unang goal sa laro. Na unawaan ni Isagi na ang lahat ay binalak ng Team Y at kailangan nilang itigil ito bago sila maka-score ng higit pang mga layunin. Ipinagdiwang ng pangkat Y ang kanilang unang layunin at nagsimulang magtalo ang pangkat ni Isagi. Sinabihan ni Kwan ang kanyang mga kasamahan na itigil ang pagtatalo at ito na ang kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang sandata sa kasamaang palad. Ay nakuha ulit ng Team Lai ang bola. Napansin ni Isagi na tumatakbo na ang oras at hindi umaatake ang kanilang mga kalaban. Tapos dumating yung time ni Reggie. Ngunit nabigo silang maibalik ang bola sa kalahating oras. Ay nagalit si Reggie at nagtataka ang Team C kung paano sila makakalusot sa depensa. Sinabihan sila ni Kwan na manatili sa plano dahil ito ay magiging masyadong mapanganib gumamit ng bagong diskarte. Pagkatapos ay nagsimula ang ikalawang kalahati at naglalaro pa rin ng defensive ang team na biglang sinubukan ni Imamura na isipin ang bola bilang isang babae para makuha ito sa kasamaang palad. Na bigo ang kanyang pagtatangka at si Gagamaru na ang lumiwanag. Pagkatapos noon ay nakuhang muli ni Gagamaru ang bola at ipinasa niya ito kay Isagi. Ipinasa ni Isagi ang bola pabalik kay Gagamaru at inabot niya ang bola gamit ang kanyang ulo sa kasamaang palad. Ay naharang ang kanyang pag-atake at naamoy ni Isagi ang malakas na aura sa likod niya. Sinabi ni Reggie kay Isagi na ito ay isang sulok at dapat siyang kumuha ng posisyon sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Isagi kung nasaan ang mapanganib na amoy galing. Alam niya yun ang kalaban ay nagplanong magkonsede ng isang kanto pero naamoy ni Isagi ang taong may delikadong aura at nagawa niyang pigilan ang plano ni Nico. Pagkatapos makuha ni Isagi ang bola, sinubukan niyang umiskor ng goal. Ang kanyang shot ay hinarang ni Nico, ngunit nagawa ni Gagamaru na umiskor ng goal sa kanyang nakakabaliw na kakayahan. Nagpasalamat siya sa pasa ni Isagi at ang Team Z ay masaya sa layunin ni Gagamaru. Samantala sabi ni Isagi na hindi na niya papayagan si Nico malayang tumakbo sa field. Sagot ni Nico na kinokontrol niya ang laro gamit ang kanyang mga mata. Wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Tapos nakita namin si Naruhaya sa field at hinihintay niya ang pagpasa ni Isagi na agaw ng mga kalaban ang bola at sinubukan ng Team Z na bawiin ang bola. Nakita ni Isagi ang mga galaw ng kalabang koponan at planong gamitin ang kanyang bagong sandata. Biglang tanong ni Nico kung narinig din nila ang ego speech tungkol sa pagkuha ng iyong armas. Napaisip siya sa sinabi ni Nico. Sabi niya na maraming mahuhusay na manlalaro sa Blue Lock. Tapos sabi niya sobrang bait niya at hindi mapigilan ni Isagi ang kanyang mga ideya sa kanyang isipan. Samantala, si Igarashi naman ang lumiwanag pero hindi siya pinayagan ng mga kalaban na makapunta sa bola. Patuloy na sinubukan ni Isagi na pigilan ang kay Nico kombinasyong laro kasama si Okawa. Pagkatapos nito sinabi ni Nico na balak niyang gamitin ang kanilang taktika sa paghihiganti sa huling minuto upang manalo. Ipinasa ni Okawa ang bola kay Nico at Isagi. Nalaman na ang buong say. Nagplano ang koponan na sumugod patungo sa layunin. Ayaw niyang matalo sa anumang pagkakataon at nagsimulang lumaki ang
Halimaw sa kanya sa sandaling iyon sinubukan ng Team C na pigilan ang mga kalaban ngunit si Nico ay nasa harap ng layunin akala ni Lemon ay one-on-one. Ito laban kay Nico bigla niyang ipinasa ang bola kay Okawa na naghihintay na ng bola sa huling sandali ay. Nagpakita si Isagi at nakuha niya ang bola dahil naamoy niya ang pagkakataong maka-score sabi niya magkapareha sila at sa mga kadahilanang ito ay alam niyang hindi siya babarilin sinimulan ni Isagi ang counter-attack at binalak niyang pakawalan ang natalo bersyon ng kanyang sarili sa araw na iyon isilang muli si Isagi at ginawa niya ang kanyang unang hakbang sa pagiging isang nangungunang striker. Pagkatapos noon ay ginamit ng Team C ang kanilang mga armas at nagdribble si Bachira sa mga kalaban dumaan siya kay Gagamaru at na-miss niya ang bola ang dahilan nito binalak ba ni Bachira na ipasa ang bola kay Isagi mula sa simula Isagi ay isang tunay na egoist at nai-score niya ang layunin na humantong sa tagumpay ng Team C pagkatapos ay inihayag na ang oras ay tapos na at masaya ang Team C sa tagumpay naglakad si Isagi patungo sa kalabang koponan at napagtanto na nasira niya ang mga pangarap ng 11 na ito mga tao sa sandaling iyon na intindihan niya ang ibig sabihin ng manalo at napagtanto niya iyon ang sarap sa pakiramdam ng matalo ang isang tao sa laban mamaya na ipinagdiwang ng Team C ang kanilang tagumpay sa kanilang. Ikalawang laro pinagsaluhan nila ang kanilang pagkain sa isa't isa at sinubukang pigilan ni Gagamaru si Imamura para hindi niya kakainin mag-isa ang buong steak biglang tinanong si Isagi paano niya nalaman kung saan hahantong ang bola sa laro sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na naamoy niya ang layunin ng pagkakataon at sinubukan siyang pakainin ni Bachira ang Team C ay humanga kay Isagi at nagplano silang gawin ang kanilang makakaya upang mabuhay sa asul na lock sa gabi hindi makatulog si Isagi dahil excited pa rin siya. Sa pag-score ng goal tapos nakasalubong niya si Chigiri na hindi rin makatulog pinapanood ni Chigiri ang footage at hindi na siya nagulat na hindi makatulog si Isagi pagkatapos sabi ni Isagi na tatandaan niya ang sandaling ito magpakailanman. At naniniwala siyang hindi na niya ito magagawang muli biglaan sinabi ni Chigiri na mayroon siyang masigasig na kamalayan sa special at paliwanag niya kay Isagi na karamihan sa mga manlalaro sa field nakatutok sa bola sabi niya na ang kasanayang ito ay nakatulong sa kanya na makamit ang panalong layunin at kailangan lang niyang matutunan kung paano gamitin ang kanyang armas tuloy-tuloy doon. Napagtanto ni Isagi na hindi pala ito swerte at nagulat siya na mabait din pala si Chigiri tinanong niya. Kung anong sandata mayroon si Chigiri at sinagot niya ito na ayaw niyang pag-usapan ito biglang sinabi sa kanya ni Chigiri ang tungkol sa kanyang pinsala sa tuhod natutunan din niya iyon Chigiri pinangarap din na maging pinakadakilang striker sa mundo sabi niya kung nasugatan niya ang kanyang sarili sa parehong lugar muli hindi siya kailanman makakapaglaro ng soccer at sumali siya sa proyekto ng Blue Lock na sumuko sa kanyang pangarap samantala si Jinpachi naman ay binisita ni Andre at naiinis siya na hindi nito nilinis ang kwarto niya sagot niya na nakasaad sa kontrata wala siyang kailangang gawin na walang kinalaman sa soccer pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa unang proseso ng pagpili at sumagot siya na ito ay talagang maayos mamaya ay makikita natin si Isagi na hindi nakuha ang layunin nagpahinga siya at nag-isip kung paano niya magagamit ang kanyang spatial awareness kasanayan din sa isang laban na paisip siya sa sinabi ni Chigiri at gusto niyang magbago biglang bumukas ang screen at ipinakita ni Jinpachi sa kanila ang mga resulta, kaya nalaman ng Team Z na ang Team Phi, ang pinakamalakas na team bukod pa rito ay nagbago ang mga ranggo ng mga miyembro ng Team Z at si Isagi ang nangungunang manlalaro sinabi ni Jinpachi na ang unang hakbang ay upang mahanap ang kanilang mga armas at sinabi niya sa kanila ang susunod na hakbang para maging kakaiba ito ganito ang natutunan ng Team Z kung bakit ang world-class na manlalaro si Messi ay isa sa mga nangungunang striker sa mundoan niya rin ay may iba't ibang armas ang bawat isa, at kaya kailangan nilang gumawa ng sarili nilang formula na magdadala sa kanila sa layunin sila noon nalaman na ang susunod nilang laban ay magsisimula sa loob ng 24 na oras at naisip ni Isagi ang mga sinabi ni Jinpachi. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Jinpachi na gawin itong kakaiba dahil nakakaamoy lang siya ng scoring chances. Bigla niyang napagtanto na lagi siyang pagod at binalak niyang pakinisin ang kanyang pangangatawan. Sinabi ni Kunigami na magsasanay siya sa kanya para makahabol sa nangungunang manlalaro ng Team C, tapos nagpakita si Bachira, at sinabing sinusundan siya ng buong Team C ang dahilan nito ay ang Isagi ang nag-udyok sa kanila at gusto nilang abutin. Si Isagi bilang nangungunang striker sa sandaling iyon ay naalala niya ang araw noong inakala niyang tapos na ang kanyang kinabukasan bilang striker ngunit sa
Pagkakataong ito ay iba na ang lahat at nagplano si Isagi na maging pinakamahusay na striker sa Azul Lock sa hapon. Tiningnan ng Team C ang mga resulta at nalaman nila na hindi kayang matalo ng Team A. Pinanood nila ang footage at sinabi ni Lemon na ang mga pangunahing manlalaro ng Team E ay ang magkapatid na Wanima. Idinagdag ni Lemon na sa makatuwid ay ang kanilang kombinasyon ng laro. Biglaan tinanong ni Reggie kung bakit si Lemon ang namamahala sa pulong na ito. Sagot niya na, hindi pa. Bumabalik si Kwan galing sa kanyang paliligo. Nagtaka sila kung nasaan si Kwan dahil matagal na siyang wala. Biglang sumulpot si Kwan at sinabi niya na nawalan siya ng oras dahil nag-isip siya ng pangalan para sa kanilang bagong taktika. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang plano upang paikutin ang mga manlalaro sa tatlong grupo para mas sumikat sila sa field. Ngunit ang pangalan ng operasyon ay pilay at pinasaya ni Gagamaru si Kwan. Samantala, nagpasalamat si Isagi kay Lemon sa pagiging goalkeeper bilang resulta na pagpasyahan ang kanilang taktika, at Team C determinado siyang manalo sa laro bukas laban sa Team A. Sa sumunod na araw nagsimula na ang laro sa pagitan ng Team C at Team A at ang magkakapatid na Wanama agad na sumugod patungo sa layunin ng kalaban na lampasan nila si Igarashi ng madali, at hindi inakala ni Isagi na malalampasan nila si Kunigami. Sa kasamaang palad nagkamali siya at ipinakita ng magkapatid na Wanima na sila ay napakahusay. Kaya sinabi ni Isagi kay Shigiri na kailangan nilang pigilan ang magkapatid na Wanima. Biglang tinawag ng magkapatid na Wanima si Shigiri. Ang galing-galing sa salamin. Nagulat sila na naglalaro pa rin siya ng soccer. Pagkatapos ay dumaan sila sa kanya at sinabing tapos na ang kanyang oras bilang manlalaro. Pinagtatawanan nila siya pero sinamantala ni Isagi ang pagkakataon at kinuha ang bola sa kalaban. Pagkatapos ay sabi ni Isagi na hindi niya kailangang pansinin ang mga ito. Sinabi ni Shigiri na dapat niyang iwanan siya. Samantala si Kwan ay umiskor ng goal at ang Team C ang nanguna. Pagkatapos ay sinabi ni Isagi na hindi siya interesado sa kanyang nakaraan at gusto niyang makita kung ano siya sa kasalukuyan. Makalipas ang ilang sandali nagsimula ang ikalawang kickoff at nanlumo si Junichi. Napalingon siya at inalis sa kanya ang bola. Nagdribble si Batura sa mga kalaban at dumaan siya kay Kwan. Bigla nagpa siya si Kwan na mag-shoot at umiskor siya ng goal na ikinagulat ng mga manlalaro sa field. Sinabi ni Kwan na siya ay nasa kanyang pinakamahusay at sinubukan ni Kaniji na pakalmahin ang kanyang kapatid. Kumikilos ang Team C at oras na para umikot sila. Biglaan na fall ang Team C ni Junichi at tinawanan siya ni Imomura. Bilang resulta, nakakuha ng libreng sipa ang Team C at napagtanto ni Bachira na sila ay nasa masamang kalagayan. Ipinasa niya ang bola kay Kwan at naiskor niya ang kanyang ikatlong layunin. Samantala napansin ni Jinpachi na may mali tapos nakita namin ang Team Z sa dressing room. Ipinagdiriwang ang mga layunin ni Kwan at naisip nila na madali silang mananalo sa laro. Bago magsimula ang second half, tinanong ni Isagi kung plano pa rin ba ni Chigiri na talikuran ang soccer. Pagkatapos nun nagsimula na ang kickoff at si Reggie ay naudyukan na maka-score ng ilang layunin. Ipinasa niya ang bola kay Kwan pero naagaw agad sa kanya ang bola. Nagulat si Isagi ngunit sinubukan niyang bawiin ang bola ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka at si Shigiri ay natakot na gamitin ang kanyang sandata. Bilang isang resulta ang Wanama Brothers ay nakapuntos ng isang layunin. Sumusunod dito sinubukan ni Kwan na pakalmahin ang Team Z at dumaan siya kay Isagi na unang nakuha ni Kiniji ang bola at umiskor siya ng isa pang goal. Bigla siyang humingi ng tawad at sinabi ni Kunigami na dapat silang huminahon dahil doon walang intensyon na ipasa ang bola sa kalaban. Samantala napansin ni Isagi na nakangiti si Kwan at akala niya ay guni-guni niya lang ito. Pagkatapos noon ay ang pangkat ni Isagi na ang lumiwanag at naglalayon siyang makapuntos ay ipinasa niya kay Kunigami at napansin niyang hindi siya close sapat na para gamitin ang kanyang mid-range shot. Napansin din ni Kunigami si Bachira walang pagpipilian na gamitin ang kanyang sandata. Bilang isang resulta, nagpasya siyang bumalik sa Isagi na nasa kanyang paningin ang buong bukid. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya yon. Naisip na ng mga kalaban ang kanilang plano at hindi siya nakaamoy ng layunin. Biglang nanakaw sa kanya yung bola at ayaw aminin ni Isagi na traidor si Kwan. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng pagkakataon si Kwan na maka-score ng goal at napansin ni Isagi na sinadya niya itong mamiss. Naitala ng Team Mili ang kanilang ikatlong layunin at tinanong siya ni Isagi kung siya ay isang taksil. Sagot ng kapatid na Wanima na tama siya at sinabi nila na ang Team E natutunan ang tungkol sa mga armas at taktika ng Team C sa pamamagitan ni Kwan noon. Sabi ng magkapatid na Wanima tapos na ang laro para sa Team C at nabigla si Isagi. Nagalit si Reggie at sumagot siya na sinusubukan lang niyang mabuhay in Blue Lock. Hindi pinayagan si Reggie na bugbugin si Kwan dahil makakakuha siya ng pulang card. Pagkatapos ay lumipat ng panig si Kwan at sinabing siya na lang ang mabubuhay mula sa Team C. Samantala ay nabigla si Andre tungkol dito ngunit si Ego Jinpachi ay
Nasasabik na makita kung ano ang gagawin ng Team C. Tinanong ni Isagi kung bakit sila pinagtaksilan ni Kwan at sinagot niya yon noong huling laro na pagtanto niyang mahina ang Team C at wala silang pagkakataon laban sa team, kaya nagpasya siyang sumuko sa pagkapanalo bilang isang koponan at tumuon sa pag-akyat ng mag-isa. Biglang sabi ni Kwan. Ang mga patakaran ay na ang nangungunang scorer sa isang koponan ay mabubuhay kahit na ang buong koponan ay tinanggal. Mababa ang tingin ni Kwan kay Isaghi at sinabi niya na ang mga walang muwang na manlalaro ay hindi makakaligtas in Blue Lock. Naabutan ng Team E at sinabi ni Kwan na tapos na ang laro para sa Team T. Sumusunod dito nagsimula na ang kickoff at nagalit ang Team C kay Kwan. Walang balak sumuko si Isagi, ngunit sinabi ng magkapatid na wanama na si Kwan sinabi sa kanya ang tungkol sa mga kakayahan ng Team C. Biglang sumulpot si Kwan at pinayuhan niya itong sumuko dahil wala silang pagkakataong manalo. Ang Team E ay umaksyon patungo sa layunin at umaasa si Isagi na hindi sila nakapuntos sa pagkakataong iyon ay hinarang ni Lemon ang bola. Kailangan lang daw nilang magtali para mabuhay. Pagkatapos ay sinubukan ni Shigiri na kunin ang bola pero sumulpot si Kanaji sa harapan niya at sinabing tatapusin na niya ang kanyang karera sa soccer. Saka naalala ni Shigiri nang sumali siya sa koponan ng soccer ng Rakusu High School. Sabi niya sa magkapatid na Wanima na siya ay pumunta sa paaralang ito upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Nagalit sa kanya ang magkapatid na Wanima, ngunit nabigo silang pigilan si Shigiri sa soccer. Si Shigiri ay pinaboran ng kanilang coach at nainggit ang magkapatid na Wanama. Sa panahong iyon ay malaki pa rin ang tiwala sa sarili ni Shigiri dahil si Shigiri ay isang mahuhusay na manlalaro ng soccer. Hinahangaan siya ng lahat dahil sa kanyang talento at binalak niyang maging isang world-class striker. Ngunit isang araw ay nasugatan niya ang kanyang binti. Isang doktor ang nagsabi sa kanya na kung siya ay muling nasugatan, hindi siya kailanman makakapaglaro ng soccer. Pagkatapos ng araw na iyon ay nagbago ang buhay ni Shigiri, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang pangarap. Bilang isang striker, pinagtawanan ng magkapatid na Wanima si Shigiri at tumingin sila sa kanya. Lumipas ang ilang linggo at bumalik si Shigiri sa team pagkatapos ng kanyang rehabilitasyon. Ngunit sa panahon ng pagsasanay napansin niyang may mali dahil takot siyang mag-sprint ng buong bilis. Naalala niya iyon, lagi niyang pinangarap na maging top striker. Ngunit ngayon siya ay natatakot. Mula pa noon naghahanap siya ng paraan para sumuko. Akala niya matatapos na ang pangarap niya. Sa loob ng 5 minuto, bigla niyang narinig ang boses ni Isagi. Sinasabi sa kanya na hindi pa tapos. Nakita namin si Kunigami na nagtangkang nakawin ang bola sa kalaban kasama ni Reiji. Ang bola ay ipinasa kay Isagi at binalak ni Kinoji na pigilan siya sa pag-score. Bilang isang resulta, sinubukan niyang gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan, ngunit hindi siya makaamoy ng isang layunin ng pagkakataon. Biglang sumulpot si Kwensa likod niya at sinabi niya na malapit na ang oras. 3 minuto na lang ang natitira nila at hindi yon ginusto ni Isagi ang kanyang pangarap na maging isang nangungunang striker. Upang matapos doon, pilit niyang sinubukang makapuntos, ngunit ang bola ay ninakaw mula sa kanya. Sa sandaling iyon ay nagtaka si Shigiri kung siya ay isang tanga dahil hindi pa rin siya sumusuko. Pagkatapos ay pilit na tinangka ni Isagi na maibalik ang bola. Hiniling ni Shigiri na tumigil na si Isagi, ngunit nagawa niyang nakawin ang bola at agad itong ipinasa sa Shigiri. Sa kasamaang palad ay wala siyang silbi at itinulak siya ni Isagi dahil hindi niya planong matalo sa larong ito. Ang hindi matitinag na kalooban ni Isagi, paalala ni Shigiri sa kanyang dating pagkatao na hindi na lumingon at tumulak lamang pasulong. Biglang nagtaka si Shigiri kung ano ang kinatatakutan niya. Napagtanto niyang wala siyang dapat ikatakot at wala na siyang balak tumakas. Sa sandaling iyon ay nadaig ni Shigiri ang kanyang takot at nagising ang halimaw sa loob niya. Bilang isang resulta ay napalaya si Shigiri mula sa kanyang mga gapos at si Shigiri ay muling isinilang bilang isang striker. Sabay amoy ng layunin ni Isagi at nagulat siya nang makita si Shigiri. Sinabihan siya ng halimaw ni Isaghi na ipasa ang bola kay Shigiri matapos sipain ang bola sa kalahati ng kalaban. Nataranta ang Team Z kasi parang kinukuha ng mga kalaban ang bola. Sa huling sandali nakuha niya ang bola at iniwan niya sina Kwan at Team W. Isang bagong nangungunang striker ang ipinanganak at walang nakahuli sa kanya. Si Shigiri ay sumugod patungo sa layunin at pakiramdam niya ay isinilang siyang muli. Naalala niya rin na ang pakiramdam na naramdaman niya ay tulad noong pagkabata niya noong nagsimula siyang maglaro ng soccer. Ang ego ni Shigiri ay ganap na nagising at sinimulan niyang i-shoot ang bola pasulong. Bigla siyang tumakbo at sinubukan siyang pigilan ng Team W. Hindi napigilan si Shigiri at pabilis ang pagtakbo niya. Tapos naabutan niya yung pass na natamaan niya. Umiskor ng goal si Shigiri
at hindi na siya susuko sa kanyang pangarap ng pagiging pinakamahusay na striker sa mundo. Napantayan din niya ang laro at masaya si Chigiri sa kanyang layunin na mangha ang Team Z sa kanyang layunin at sinabi sa kanya ni Isagi na siya ay kahanga-hanga. Sagot niya na salamat na lamang kay Isagi na hindi siya sumuko. Sa kanyang pangarap natuwa si Isahi na naalala ni Chigiri ang kanyang panaginip at gustong magpatuloy. Na maging isang striker naging magkaribal ang dalawa at the same time magkaibigan. Ilang sandali pa ay nagpakita na ang Team C at pinuri si Chigiri para sa kanyang nakakabaliw na layunin habang si Kwan ay binubugbog ng Team Isi at sinisi nila si Kwan sa pagkatalo. Nakialam sina Isagi at Kunigami at sinabing hindi kasalanan ni Kwan kung bakit sila natalo. Pagkatapos ng laro nagsorry si Isagi dahil sinubukan niyang maka-score ng mag-isa pero pinasaya siya ni Reggie tapos papunta na sila sa cafeteria at sinabi ni Lemon sa kanila na humawak. Sinubukan ni Kwan na makipag-alyansa sa team. Ngunit hindi sila interesado. Nakita nila siyang kaawa-awa at walang balak na tanggapin ang kanyang deal. Biglang sabi ni Nagi na pagod at ibinalik na siya ni Ryo sa kwarto nila. Pagkatapos nalaman namin na naglalaro lang ng soccer si Nagi dahil sa pagkabagot. Nagalit si Isagi at sinabi sa kanya na huwag maliitin ang soccer. Tinanong ni Ryo kung sino siya at sumagot siya na Isagi siya from Team C. Sa sumunod na araw nalaman nila na ang match siyam ay natapos sa isang draw kasama si Nico na umiscore ng equalizer laban sa Team Wade. Bilang resulta, nasa ikatlong pwesto ang Team C at kailangan nilang manalo laban sa Team S para mabuhay limon. Pagkatapos ay sinabi sa Team C ang tungkol sa mga pangunahing manlalaro mula sa team. Nalaman nila ang tungkol sa tatlong manlalaro na umiscore ng 18 layunin sa kabuuan. Naalala ni Isagi si Nagi na nakilala niya sa cafeteria kahapon at talagang gusto niyang manalo laban sa kanya. Tapos nakita namin si Nagi at maaga siyang umalis ng practice para maglaro ng video games Zensetsu. Sinubukan siyang kumbinsihin na regular na pumunta sa pagsasanay pero sumagot si Ryo na hindi niya kailangan mag-practice. Ang dahilan kung bakit inispoil ni Ryo si Nagi ay dahil ipinanganak siya sa isang matalino at mayamang pamilya. Laging boring si Ryo dahil maaari niyang makuha ang anumang gusto niya. Magaling siya sa sports at gayon din sa school. Isang araw nanonood siya ng TV at nagpasya siyang manalo sa World Cup. Sa kasamaang palad gusto ng kanyang mga magulang na maging top businessman siya, ngunit nagpasya siyang maging isang striker. Sa mga sumunod na araw ay nasa paaralan siya. Alam niyang mahina ang soccer team sa school niya. Pagkatapos ng klase nabangga ni Ryo si Nagi at ibinaba ni Nagi ang kanyang telepono. Sa sandaling iyon nakita niya si Nagi na nasalo ng paa niya ang phone niya. Pagkatapos nalaman ni Ryo na hindi interesado si Nagi sa football at gusto lang niyang magpalamig at walang gagawin sa buong buhay niya. Naalala ni Ryo ang sinabi ng kanyang ama na iilan lamang ang napiling maging pro. Naunawaan niya na si Nagi ay isang napili at binalak niyang maglaro ng soccer kasama si Nagi. Pagkatapos ay nakita namin si Isagi at ang kanyang mga kaibigan na naglalaro. Sinabi ni Lemon na kailangan pa nilang pag-usapan ang isang diskarte para sa susunod na laban pero galit pa rin si Reggie kay Kwan at gusto niya itong bugbugin. Sinubukan siyang pigilan ni Isahi dahil makalaro lang sila laban sa Team 5, may 11 tao. Bigla sumagot si Kwan na hindi siya maglalaro dahil mabubuhay siya bilang top scorer. Tapos sabi ni Kunigami na 3 goal daw siya at siya ang magiging top scorer sa kabuuan na may 4 na layunin. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Kwan na alam niyang paglalaruan lang ng soccer 11 players ang sinabi niya sa dati niyang team. Siya lang ang taong naghangad na maging pro. Tapos nagtaka si Bachira ano ang mangyayari kung ang mga pinakamataas na marka ay nakatali sa mga layunin. Lumitaw si Genpachi sa screen at ipinaliwanag niya sa kanila na ang pinakamataas na score na may pinakamataas na ranggo ay nabubuhay. Pagkatapos nito wala daw kinalaman si Kwan sa totoong striker at sinabi niya sa kanya na siya ay isang talunan dahil ang pinakamahusay na striker sa mundo dapat na magawang kopyahin ang kanilang mga layunin. Sinabi din ni Jinpachi na ang mga manlalaro na umiskor ng kanilang mga layunin sa pamamagitan ng swerte hindi kailanman maaaring maging nangungunang striker. Pinaliwanag niya yun sa Team C. Upang maging isang nangungunang striker, kailangan nilang pag-aralan ang kanilang mga kondisyon sa layunin. Bilang resulta ng kaalamang ito, maaari silang lumikha ng isang formula upang maka-score ng daan-daang layunin. Naintindihan ni Isagi ang ibig sabihin ni Jinpachi. At sinabi ni Jinpachi na oras na para mag-evolve sila. Ang mga Welgista ay naudyok at binati sila ni Jinpachi. Good luck sa paghahanap ng formula ng layunin. Ang mga salitang ito mula kay Jinpachi na pagtanto ni Isagi na mahina pa rin siya at kailangan niyang maging mas malakas. Bilang isang resulta nagpasya siyang pumunta sa lugar ng pagsasanay at nagulat siya nang makitang humiram. Tanong ni Isagi na humiram kung paano siya magiging katulad niya, ngunit nagpasya siyang barilin siya sa kanyang mukha. Sinabi rin niya sa kanya na kailangan niyang gamitin ang kanyang utak. Gustong ipakita sa kanya ni
Boro kung bakit siya ang top scorer, at hinarap niya si Isagi sa 1-1. Sinubukan ni Isagi na pigilan ang paghiram, ngunit siya ay umiskor ng isang perpektong layunin sa tuktok na sulok pagkatapos ay humiram ng planong umalis, ngunit pinukaw siya ni Isagi. Sumagot si Boro na siya ang hari at muling sumalakay, biglang humiram ginamit ng mahina at umiskor siya ng isa pang goal sa parehong lugar. Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ni Jinpachi, at sigurado siyang mapipigilan ni Isagi si Haring Boro. Sa pagkakataong ito ay tumingin si Baro kay Isaghi at nagsimula siyang tumakbo papunta sa kanya, ngunit nagising ang halimaw ni Isaghi mula sa kanyang pagkakatulog at alam ni Isaghi kung saan siya babarilin. Gayunpaman sinubukan siyang pigilan ni Isaghi gamit ang kanyang sandata at alam niya kung gaano katalino ang kanyang kalaban. Sigurado si Isaghi na naisip niya ang formula ng kanyang layunin, ngunit sumagot si Baro na siya ay mali. Sa sandaling iyon ay umiskor siya ng goal sa tuktok na sulok mula sa 27 metro ang layo. Ay humanga si Isagi sa paghiram at nagpasalamat siya sa pagtuturo sa kanya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Isagi dahil may iniisip siya kung paano siya makakabuo ng sarili niyang formula upang maka-score ng mga layunin na pagtanto din niya na maaaring matapos ang kanyang karera sa soccer sa laban sa team. Tapos nalaman ni Isagi na hindi lang siya nakinabahan, lahat ng miyembro ng team si alam niyang maaaring magwakas ang kanyang karera sa soccer. Sa kadahilanang ito, binalak ni Isagi na manalo para maging top striker sa sumunod na araw. Ay nakabuo sila ng bagong diskarte at wala silang balak na matalo. Tumungo ang Team C sa huling laro at nakaharap nila ang Team S. Pagkatapos ay nagsimula ang kickoff at binalak ni Isagi na pigilan ang pag-attack ng team. He marked Ryo to pass to left-footed speedster Zansetsu. Napunta ang lahat ayon sa plano at Isagi ay sigurado na magkakaroon sila ng pagkakataong magnakaw ang bola. Pagkatapos nakita namin na gumana ang plano ng Team C at nagawang nakawin ni Igamura ang bola, ngunit agad na sumugod si Chira at pinagsama-sama niya ang kanyang galing sa pagdribble para ipasa ang bola kay Gagamaru. Tapos tumalon si Gagamaru at sinubukang makascore ng goal, ngunit natamaan niya ang crossbar na binalak muli ng Team C na umatake at napahanga si Ryo sa Team C. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng pananabik si Ryo at nagplano siyang sumubok ng bagong hakbang. Naglaro siya ng mahabang pass kay Nagi na hindi matanggap ng isang normal na manlalaro, pero nakuha ni Nagi ang bola at nabigla si Isagi sa kanyang kontrol. Nakapuntos siya ng isang layunin ng madali at napagtanto ni Isagi na isa siyang halimaw. Samantala naramdaman din ni Bachira ang pressure at balak nilang talunin si Nagi. Sinubukan ni Igarashi na hikayatin ang Team C at sabi niya swerte lang daw. Pagkatapos ay nagsimula ang kickoff para sa Team C at plano ni Kunigami na maabot ang kanyang shooting range. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Ryo ng wala sa oras at pinigilan niya si Kunigami para makapasok sa kanyang shooting range. Ninakaw sa kanya ang bola at pinasa ni Ryo ang bola kay Nagi. Bilang resulta ay umiskor si Nagi ng sipa ng bisikleta at dinaig ang kanilang mga kalaban. Sila ay desperado at walang ideya si Isagi kung paano sila pipigilan. Samantala sinisi ni Reiji si Kunigami sa ninakaw na bola. Sinubukan silang pakalmahin ni Isagi at sinabing maaari pa silang manalo. Tapos nagpatuloy sila sa laro at binalak ni Isagi gamitin ang sandata ni Chigiri sa susunod na pag-atake, ngunit ang Zensetsu ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Gayunpaman nakuha ni Ryo ang bola at sinubukan ng Team C na harangan si Nagi. Nagpasya si Ryo na ipasa ang bola kay Speedster Zensetsu. Siya ay nasa kanyang teritoryo at siya ay umiskor ng ikatlong layunin. Nagkaroon ng emosyonal na pinsala ang Team C at nilayon nilang talikuran ang larong ito. Biglang sinabi ni Bachira na mahal niya ito at siya ay masaya na pinayagan silang maglaro laban sa team. Papuri niya sa trio ng Team E at tinanong kung si Isagi ay natatakot sa mga kalaban. Tuwang-tuwa siya at sinabi kay Isagi na siya ay hyped up. Sa sandaling iyon ay nagising ang halimaw ni Bachira at nagplano siyang makapuntos ng sobrang espesyal na layunin. Nagsimula ang kickoff at sinabi ni Bachira kay Isagi na kailangan lang niyang bantayan siya. Saka sumugod si Bachira sa goal ng kalaban at ipinakita niya kay Ryo ang kanyang powerful dribbling skills. Naisip ni Ryo na mapipigilan siya pero nagkamali siya. Pagkatapos nun, hinarap ni Zensetsu si Bachira ng one-on-one at gustong nakawin ang bola sa kanya. Gumamit si Bachira ng air elastiko at nagawang manalo sa laban. Siya ay hindi mapigilan at may tatlong manlalaro sa harap niya na tumayo sa pagitan niya at ng layunin. Ngunit hindi natakot si Bachira at sinabi niya iyon narito sila para maging pinakamahusay na striker sa mundo. Bilang resulta ay umiskor ng goal si Bachira at nabigla ang lahat sa kanyang ribona. Naramdaman ni Isagi ang kanyang pagsinta at
Binalak ding lumampas sa kanyang mga limitasyon samantala na pagtanto ni Ryo na hindi nila maaaring maliitin ang Team C at mumiti si Bachira, ngunit nagawa mong pasayahin ang kanyang mga kasamahan at plano nilang lumampas sa kanilang mga limitasyon. Naunawaan ni Kunigami na ang kanilang kasalukuyang formula ng layunin ay hindi gumagana at plano nilang mag-evolve. Nakita namin si Ryo na inis na na-hype ang Team C at wala siyang balak na matalo. Sumusunod dito nakakuha ng plano si Isagi at pinakiusapan niya si Reggie na i-man-mark si Ryo. Nagalit siya dahil hindi siya maka-score ng mga layunin sa depensa. Bilang resulta, inilabas ni Reggie ang kanyang pagkadismaya kay Ryo. Dumaan si Ryo kay Zensetsu, ngunit nagpakita si Chigiri at wala siyang balak na matalo ulit sa kanya. Biglang nakuha ni Nagi ang bola at nagawang harangin ni Igarashi ang kanyang shot gamit ang kanyang mukha. Napunta ang bola kay Bachira at nais ni Ryo na pigilan siya sa lahat ng paraan. Matatalo daw sila dahil gising na ang Team C. Bilang resulta, ipinasa niya ang bola kay Kunigami at sinubukan ni Kunigami na maka-score ng goal. Biglaan sinabi sa kanya ni Isagi na kailangan niyang maging isang superhero at naintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Binalak niyang lumampas sa kanyang limitasyon para maging superhero kaya nagawa niyang evolve ang goal formula niya at ang goalkeeper ay nagulat na ang kanyang shot ay walang spin. Sa kalahating oras ay naalala ni Isagi ang mga salita ni Jinpachi na kailangan nilang baguhin ang kanilang formula ng layunin. Napagtanto niya na baka ito na ang huling laro nila at nagtaka siya kung paano niya mapapaunlad ang sarili niyang sandata. Tapos nakita namin ang Team Ia at Ryo planong baguhin ang kanilang mga taktika para sa ikalawang kalahati. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang kickoff. At Kunigami napansin na nagbago ng taktika ang mga kalaban. Dumaan siya kay Gagamaru at sinubukan niyang umiscore gamit ang sipa ng alakdan. Sa kasamaang palad, hinarang ito ni Zansetsu at nakuha ni Isagi ang bola, ngunit siya ay malalim sa pag-isip at nawala ito. Ang dahilan nito ay nanais din niyang mag-evolve sa larong ito. Parang mga kaibigan niya. Bigla lumitaw si Nagi at tinawag niya itong totally useless. Nagtaka si Nagi kung bakit hindi sila sumuko kahit na sila ay naglalaro sa isang mababang antas. Nagalit si Isagi at sumagot na hihigitan siya. In the meantime, naiinis si Ryo parang stalker kasi sinusundan siya ni Reiji. Tapos nakita namin si Jinpachi at nagtanong siya kung alam ni Andre ang ibig sabihin ng gumising bilang striker. Ipinaliwanag niya iyon sa kanya nang magising ang mga nag-aaklas. Nakahanap sila ng isang piraso ng puzzle na tumutulong sa kanila na umunlad. Sa sandaling iyon ay natagpuan ni Isagi ang nawawalang piraso ng puzzle to go beyond his limits. Then we see Ryo na pilit pa ring takasan si Reiji upang lumikha ng pagkakataon para kay Nagi. Biglang sabi ni Reiji na kahit anong mangyari titigilan siya at hindi siya papayag na maka-score sila ng isa pang goal. Provoke ni Reiji at inatake siya ni Ryo. Dahil dito, nakakuha ng yellow card si Ryo at sinabi ni Reiji na dapat ilabas ni Chigiri ang lahat. Nakuha ni Chigiri ang bola at humarap si Zonsetsu sa kanya ng one-on-one. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang Speedstar at naunawaan ni Chigiri na magkaiba sila. Nakakuha siya ng ideya at sinubukang maging bayani tulad ng flash upang talunin ang kanyang kalaban. Kasunod nito sinipa niya ang bola pasulong at Chigiri alam niyang nahulog ang kanyang kalaban sa kanyang bitag. Nagawa niyang abutin ang bola bago si Zensetsu at umiskor ng goal. Nagulat si Kwanza. Resulta, dahil nagawa ng Team C na umiskor ng 3 goal, bigla siyang nagalit at sinigawan si Ryo. Masama ang tingin niya kay Kwan at walang intensyon na payagan ang Team C para muling manalo. Pagkatapos nito sumugod siya pero sumulpot si Reggie sa harapan niya at sinabi niya na hindi niya siya matatalo. Bilang isang resulta ay nablock ang mga pumasa na pagkakataon ni Ryo at batid niya kung gaano kadelikado si Isagi. Naramdaman niya na ganap na kinuha ng Team C ang larangan. Sa sandaling iyon ay nawalan ng pag-asa si Ryo, ngunit ang ego ni Nagi ay nagising. Si Isagi ay nagkaroon ng masamang pakiramdam at nag-evolve sa isang unstoppable soccer goat. Bigla siyang sumugod, dala ang bola at nataranta si Igarashi. Nagawa niyang malampasan ang dalawang manlalaro at ipasa ang bola kay Zensetsu. Inabot ni Zensetsu ang bola bago si Chigiri at sinubukan silang pigilan ng team. Sinabihan ni Nagi si Zensetsu na ipasa ang bola sa kanya at sinigurado niya iyon dadapo ang bola sa harap ng goal. Pagkatapos ay makikita natin na nagsisimula ng mag-evolve ang ego ni Nagi at hindi niya naramdaman ito. Dati nakuha niya ang bola sa ere at lumampas sa kanyang limitasyon. Bilang resulta naka-score si Nagi ng goal at naisip ni Nagi na masaya ang soccer. Natuklasan niya ang kanyang ego at Kwan umaasa na siya lang ang mula sa team. Sino ang mabubuhay sa Blue Lock. Samantala natauhan si Isagi na hindi lang sila ang nagising sa larong ito. Nakaisip ng plano ang Team Z at plano nilang palakasin ang depensa. Pero tutol si Reiji at sinabi sa kanila na kailangan nilang umatake kasi mga striker sila. Alam ng lahat na tama siya at nauubusan na sila ng oras. Sumusunod
Dito nagsimula ang kickoff at sinadya ni Isagi na maka-score, alam niyang hindi pa siya nakaka-score ng mga layunin, gayunpaman napagtanto niya na hindi lang siya ang tao na gustong mabuhay sa Blue Lock sa lahat ng gastos, ngunit sinabi mo kay Shigiri na malampasan siya sa gilid, ngunit plano ni Zensetsu na pigilan siya, away sila ng one-on-one at nagulat. Si Shigiri nang makita si Nagi sa harapan niya sa mahalagang sandali ay nagpakita si Isagi na nakilala na ang mahinang punto, ipinasa niya ang bola pabalik kay Shigiri. At nagpasalamat siya dito, pagkatapos ay sumugod si Chigiri patungo sa layunin at na-block si Chigiri shot, alam ni Isagi na hindi pa ito tapos at nanatiling kalmado, kasunod nito ay sinubukan ni Gagamaru na umiskor ng goal pero naharang din ang putok niya. Natuloy ang lahat ayon sa plano ni Isagi at alam niya na magagawa ni Kunigami na maka-score ng goal pagkatapos ng layunin. Na unawaan ni Isagi na natagpuan niya ang nawawalang palaisipan upang i-evolve ang kanyang armas. Isagi ay hyped up at nakuha niya ang kapangyarihan upang kontrolin ang field, samantala naalala ni Kwan ang paghahanap ng 11 miyembro para bumuo ng soccer club. Doon siya nagsimulang maglaro ng football at seryoso siyang manalo sa kasamaang palad. Hindi kasing ambisyosa niya ang mga kasamahan niya. Isang araw natalo sila sa laro at napagtanto niya yon hindi sinasadya ng kanyang mga kasamahan na seryosohin ang soccer, tapos sinabihan siya na aalis na sila sa soccer club kasi hindi na nakakatuwa. Bilang resulta ay nagbago si Kwan at nagpasya siyang hindi na muling gagawa ng parehong pagkakamali sa kasalukuyan. Ay naramdaman niya ang pagnanais na suportahan ang Team C. Alam niyang unpredictable si Nagi at kapag natalo ang Team T siya na lang ang mabubuhay. Gusto talaga niyang tulungan sila sa pakikipaglaban kay Nagi at tinanong ang sarili kung bakit naramdaman niya ang pagnanasang ito. Samantala sinubukan ng team na magsimula ng isang counter at binalak ni Chigiri na pigilan ang Zansetsu. Ipinasa niya ang bola kay Nagi pero minarkahan siya ni Isagi, pagkatapos ginamit ang kanyang special awareness skill para nakawin ang bola sa kasamaang palad. Nag-evolve ang ego ni Nagi at nalampasan niya si Isagi. Desperado si Isagi at naramdaman ni Kwan na hindi niya kayang iwanan ang kanyang koponan bago umiskor ng goal si Nagi. Na foul siya ni Kwan, bilang resulta nakatanggap si Kwan ng pulang card at hindi na siya mabubuhay. Kung matalo ang Team Z sa larong ito ay nagalit si Ryo pero pinigilan siya ni Zensetsu dahil kung hindi ay makakakuha din siya ng pulang card. Biglang nagtanong si Kunigami kung bakit niya ginawa yon, kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang ranggo bilang nangungunang striker ng koponan. Nangako si Isagi na mananalo sila kahit anong mangyari. Nagkasundo sila ni Isagi at ang Team Z ay naudyok na talunin ang kanilang mga kalaban, ngunit ang trio ng Team V ay hindi natakot sa Team Z at balak nilang durugin sila. Pagkatapos nun nakakuha ng free kick ang Team V at sinabi ni Reiji na lahat ay bubugbugin niya kung nawalan sila ng lemon. Iniisip kung ipapasa ni Ryo ang bola sa kanyang mga kasamahan pero naalala niya na naka-blue lock sila. Nagising ang kanyang ego at nagawa niyang pigilan ang layunin, tapos sinubukang umiskor ni Zensetsu. Ngunit lumitaw si Reiji nang wala sa oras at hinarang ang kanyang putok. Biglang nakuha ni Nagi ang bola at ang Team Z ay desperadong sinubukang protektahan ang layunin. Sa huling segundo lumitaw si Gagamaru at iniligtas niya ang Team Z mula sa isang kapahamakan. Samantala lumingon si Kwan at nakitang nakuha ni Isagi ang bola. Alam ni Isagi na ito na ang kanilang huling pagkakataon at agad niyang sinimulan ang counter-attack. Biglang sumulpot si Ryo at minarkahan siya pero hindi niya intensyon na matalo. Dumaan siya kay Bachira para makadribble siya sa mga kalaban. Matapos mapatigil ay dumaan siya pabalik sa Isagi. Si Isagi ay nasa beast mode at ipinasa ang bola sa speedster ng Team C. Biglaan napansin ni Chigiri na nag-ingat ang mga kalaban sa kanya, ngunit ang lahat ay naayon sa plano ni Isagi. Ipinasa niya ang bola pabalik kay Isagi at ginamit niya ang Chigiri bilang pain. Samantala napagtanto ni Kwan kung gaano mali ang pagtataksil sa kanyang koponan. Nagsisi siya at binalak na iwanan ang nakaraan mula ngayon. Pagkatapos ay sinimulan ni Kwan ang pag-cheer sa kanyang mga kaibigan at natitiyak niyang makakapuntos ang kanyang mga kaibigan na amoy iyon ni Isagi. Ang pinakamagandang pagkakataon ay ipasa ang bola kay Kunigami. Biglang sumulpot si Zansetsu. Sinusubukang pigilan si Kunigami na wala ni Kunigami ang bola pero nagpakita si Reiji na wala siyang balak na matalo. Ay save ang bola para hindi ito lumabas. Na amoy ni Isagi kung saan siya dapat pumunta para maka-score ng goal pero nagtiwala si Shira kay Isagi dahil ang halimaw sa kanya, sabi ni Isagi, ay makakapuntos ng goal sa huling shot na ito. Sa sandaling ito lumitaw si Nagi at hindi na naamoy ni
Isagi ang pagkakataong maka-score na ramdaman iyon ni Nagi si Isagi ang pinakamapanganib na tao sa field desperado si Isagi at nagtaka siya kung siya ay magagawang upang makakuha ng sa bola bago nagiayaw magpatalo ni Isagi at alam niya na kung hindi niya makuha ang bola matatapos na ang laro sa sandaling iyon nag-evolve si Isagi at alam niya kung ano ang dapat niyang gawin para manalo na pagtanto ni Isagi na kailangan niyang makapuntos ng mapagpasyang layunin kanyang sarili at kailangan niyang bumuo ng kanyang sariling sandata na alala niya ang kanyang mga kakayahan at nagawang mahanap ang huling palaisipan upang mahanap ang kanyang layunin formula nag-transform si Isagi sa pagiging superhero at na-shoot niya ang bola papunta sa goal pagkatapos ay sinubukan ng goalkeeper na iligtas ang kanyang direktang pagbaril pero na-overwhelm siya sa volley ni Isagi na gawa ni Isagi na pangunahan ang team Z sa tagumpay at siya ay umunlad bilang isang striker ang resulta ay 4-5 para sa Team C at naubos ang mga kalaban ayaw sumuko ni Nagi ngunit natapos na ang oras. At ang Team C ay nanalo sa kanilang huling laro na dismaya si Nagi dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam noon samantala sinabi ni Kunigami kay Kuan na sumama sa kanila biglang sumulpot si Reiji, galit pa rin kay Kuan pero nagpasalamat siya dahil wala siya matatalo sana sila noon sinampal niya si Kuan sa mukha at sinabi iyon sa kabila ng lahat kapupuotan niya siya habang buhay pinatawad siya ng Team C at tinulungan siyang bumangon ni Kunigami pagkatapos ay natutunan nila ang tungkol sa mga tao na nakapasok sa pangalawang pagpili pangkat C at masaya si Isagi na nakaligtas sila sa gabi plano ng Team C na ipagdiwang ang kanilang tagumpay nakita namin sina Isaghi at Bachira na kumukuha ng tubig para sa hapunan. Biglaan tinanong ni Bachira kung paano niya mai-score ang kamanghamanghang layunin na ito sabi ni Isaghi sa kanya na ang kanyang special na kamalayan ay hindi gumagana ngunit ang kanyang pagnanais na talunin ang isang malakas na kalaban humantong sa kanya. Naisipin ang kanyang mga nakaraang layunin bilang isang resulta. Nagawa niyang lumikha ng isang formula ng layunin ngunit masaya si Shiro na pinalaki ni Isagi ang kanyang ego at binati siya sa pagsunod nito narinig nila ang mga nag-aklas na kailangang iwan ang Blue Lock na umiiyak na pagtanto ni Isagi sa pamamagitan ng pagkapanalo sinira nila ang mga pangarap ng iba biglang sumulpot si Nico na nakaligtas bilang nangungunang score sabi niya na nagpapasalamat siya na nakilala si Isagi. Dahil nagising siya bilang isang striker pagkatapos ng kanyang pagkatalo bukod sa wala siyang planong matalo sa susunod na laban kay Isagi sumagot si Isagi na hindi siya natatakot at dudurugin niya siya pabalik sa kwarto Isagi at Bachira nalaman na. Nakatulog na pala ang mga kaibigan nila kinaumagahan ay nagpaliwanag si Jinpachi sa Team C na sasailalim sila sa physical conditioning bago magsimula ang pangalawang pagpili. Gayunpaman agad na nagsimula ang pagsasanay ng mga welgista pagkatapos ay makikita natin kung paano kailangang i-improve ng Team Z ang kanilang stamina araw-araw ay napakahirap at halos hindi na nakapagpahinga ang mga striker sila ay naubos sa schedule ng pagsasanay araw-araw at umaasa na matapos ito sa lalong madaling panahon pagkatapos ng 1-0 mahirap na araw ng matinding pagsasanay sa lakas at tibay dumating na ang oras sa wakas tuwang-tuwa sila at balak nilang durugin ang kanilang mga kalaban sa pangalawang pagpili sa kanatauhan si Isagi na mukhang pamilyar ang mga tao sa ikalawang yugto lumabas si Jinpachi sa screen at ipinaliwanag sa kanila na walang mga manlalaro mula sa ibang mga gusali dahil building 5 lang ang umiral ang dahilan nito ay nakailangang isipin ng mga nag-aklas sila ay nasa ilalim ng tumpok pinlano ni Jinpachi na gisingin ang kanilang gutom para maka-score para maging top striker sila pagkatapos ay sinabi niya sa mga nag-aklas na ang pangalawang pagpili ay binubuo ng 5 yugto natutunan din nila yon kung makapasa sila sa ikalawang seksyon sila ay makikibahagi sa pagsasanay kasama ang mga nangungunang manlalaro sa mundo. Sumusunod dito nalaman nila na kailangan nilang pumunta sa unang yugto nag-iisa ang dahilan nito ay ang pagsasala ng basura dahil ang mga tunay na egoista lamang ang mananatili. Makalipas ang ilang sandali binalak ni ito Shirin na dumaan muna sa gate bigla niyang ipinutok ang bola sa ere at lahat ng tao sa silid ay nabigla sa kanyang kakayahan uminit siya at dumaan sa gate lahat ay nagtaka kung kaya nilang talunin ang gayong halimaw sa sandaling iyon ay sinubukan. Akong tawagin ni Isagi na Garashi at sabi niya halimaw din sila na udyukan ang Team C na sirain si Rin at sinabi nila na sila ang magiging nangungunang striker sa asul na lock walang nagplanong matalo at sila ay hyped up upang pumasa sa pangalawang pagpipilian tapos naglakad si Isagi sa gate at nagpapasalamat siya sa karanasan sa Team C dumating sa unang yugto may lumabas na bola sa dingding may lumitaw ding dumi at nagtaka siya kung ano ang nangyayari nalaman niya na ang taong
Asul na kandado nagsilbi bilang goalkeeper at kailangan niyang umiskor ng mga goal mula sa penalty area. Nagsimulang mag-shoot si Denisagi at naisip niya na madaling makapuntos ng goal. Sumusunod dito nalaman niya na mayroon siyang 70 minuto para maka-score ng 100 layunin. Wala siyang intensyon na mabigo sa yugtong ito at na-hype up ilang sandali pa. Ay lumipad na ang pangalawang bola. Ginamit ni Isagi ang kanyang kakayahan sa soccer at nai-score niya ang kanyang unang layunin sa panahong ginugol niya sa unang yugto. Na pagtanto niya na ang pagsasanay ay kahanga-hanga. Lumipas ang 30 minuto ay umabot sa level 2 si Isagi at nadagdagan din ang hirap. Sinubukan ni Isagi na umiskor ng goal ngunit hindi ito gumana. Kailangan niyang mag-evolve at ang iba pang mga striker ay umuunlad din sa training room. Naman nag-aalala si Andre. Malaki kasi ang halaga ng Blue Lockman system at halos wala na silang pondo. Hindi ito pinansin ni Jinpachi dahil nakikita niya na nag-evolve ang mga striker. Alam niya na sa pagkakataong ito tanging ang pinakamalakas na striker ang makaliligtas at lalapit siya sa kanyang layunin ng paglikha ng isang striker god. Tapos nag-evolve ulit si Isagi at nakascore siya ng goals. Humanga si Onry sa pagsasanay ng mga asul na lockmen dahil ang mga striker ay mabilis na umuunlad. Lumipas ang ilang minuto at nalaman ni Isagi na naabot niya ang level max. Sa sandaling iyon nagsimulang gumalaw ang mga dumis at si Isagi ay kailangang mag-evolve pa upang makapasa sa entablado. Ipinaliwanag ni Jinpachi na gumagalaw ang mga dumis tulad ng mga nangungunang manlalaro sa antas ng mundo. Ang dahilan nito ay na kailangan niyang itulak ang mga manlalaro sa kanilang mga limitasyon upang mapagbuti nila ang kanilang mga kakayahan. Samantala ay hindi na naka-score si Isagi. Alam niyang lagi siyang umaasa sa mga kasamahan niya pero gusto niyang magbago. Sinubukan niyang itama ang bola sa ibang anggulo ngunit nabigo ang kanyang pagtatangka. Pagkatapos ay sinubukan ni Isagi na unawain kung ano ang kanyang ginawang mali. Sa sandaling iyon muli siyang bumaril sa goal at umiskor ng corner goal. Bilang resulta gumawa siya ng bagong formula ng layunin at nadama ni Isagi ang matinding kalungkutan. Bilang isang resulta Isagi pinamamahala ang 100 mga layunin at lumipat siya sa ikalawang yugto. Pagdating niya sa ikalawang yugto natutunan niya na dapat siyang bumuo ng isang pangkat ng 3. Napansin ni Isagi si Nagi at nasa kwarto na si Ryo. Hinala niya na naghihintay sila ng Zansetsu. Pagkatapos binalak nilang bumuo ng isang pangkat kasama ang Konigami o Chigiri. Dahil isa lang ang mapipili nila pinili nila ang unang pumasok sa kwarto. Pagkatapos ay nagpakita si Nagi at nais Isagi sa kanyang kuponan. Ang dahilan nito ay interesado siya sa Isagi dahil nagising niya ang kanyang ego. Pagtanggi ni Isagi dahil gusto niyang manatili sa isang koponan kasama si Bachira. Sa sandaling iyon nagpasya si Nagi na sasali siya sa pangkat ni Asagi. Nagulat sila dito at naramdaman ni Ryo ang pagtataksil ng kanyang kaibigan. Nagpasalamat si Nagi sa pagtuturo sa kanya ng soccer pero sinabihan siya ng kanyang ego na sumali sa team ni Asagi. Nagulat si Ryo dito at sinabi na dapat niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Ilang sandali pa ay naisip ito ni Isagi. Gusto niyang hintayin ang kanyang mga kaibigan ngunit ang halimaw sa kanya ay gustong makipaglaro kay Nagi. Dahil dito nabuo ang 3 tao na pangkat ni Isagi at pumasok sila sa gate sa ikatlong yugto sa daan patungo sa ikatlong yugto. Ngunit tinanong ni Chera kung siya ay isang malamig na tao. Sagot ni Nagi na mamimiss niya si Ryo pero mas excited siyang sumama sa kanila dahil sinabi sa kanya ng kanyang ego. Pagdating nila sa ikatlong yugto nagkita sila rin Jinpachi. Ipinaliwanag iyon sa ikatlong yugto makakaranas sila ng laban ng 3-on-3. Tapos nakita namin si Kunigami na dumating sa ikalawang yugto. Sinabi sa kanya ni Chigiri ang Isagi na yon at bumuo ng team si Bachira kasama si Nagi. Bilang isang resulta nagpasya ang dalawa na bumuo ng isang koponan at talunin ang kanilang mga kaibigan. Dahil sa pag-iiwan samantala ipinaliwanag ni Jinpachi ang mga striker tungkol sa mga minigame sa ikatlong yugto. Nalaman nila na kailangan nila ng 5 layunin para manalo. Bilang karagdagan ang nagwagi ay maaaring magnakaw ng isang manlalaro at para makapasa sa pangalawang seleksyon dapat may 5-man team sila sa dulo. Kaya sinabi sa kanila ni Jinpachi na malaya silang pumili na pagtanto iyon ng kung sinong pangkat na nilalabanan nila. Isagi ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na makakuha ng Chigiri o Kunigami sa kanyang kuponan. Makalipas ang ilang sandali nakatanggap ng bagong ranggo ang mga striker. Sinabi ni Jinpachi na walang mga peking ranggo sa pagkakataong ito. Sa sandaling iyon si Isagi na pagtanto na ang pagpili na ito ay isang labanan ng pagnanakaw kaibigan o karibal. Tapos nakita namin si Tokimitsu at sobrang kinakabahan siya dahil takot siyang matalo. Na pagtanto ni Isagi na naging kakaiba ang kanilang mga kalaban mga personalidad. Bigla sabi ni rin sa kanila na wala siyang pakialam kung sino ang kalaban nila. Tapos sinabi niya yun nandito silang dalawa para buuin ang mga numero. Nagsimula na ba kayong makipagtalo kay Rinsa?
Sandaling iyon sinabi niya na sila ay wala ngunit stepping stones para sa kanya sumasali rin daw siya sa Blue Lock upang talunin ang kanyang kapatid na si Sei na gustuhan siya ni Isagi at alam niya kung aling koponan ang gusto niyang labanan na tuwasi. Isagi at hiniling ng kanyang ego na harapin ang koponan ni Rin bilang isang resulta hinamon niya ang koponan ni Rin sa isang labanan at binalak ni Rin na crush sila. Tinanggap ni Rin ang kanyang hamon at binuksan nila ang kanilang mga fingerprint ang pintuan sa ikatlong yugto pagkatapos ay natutunan nila ang tungkol sa mga patakaran, at ang parehong mga koponan ay nakakuha ng isang asul na lockman bilang isang goalkeeper, natuwa si Isagi, at binalak niyang labanan ang pinakamahuhusay na striker sa Blue Lock para nakawin si Rin pagkatapos nun nagsimula na ang kickoff, at inutusan si Tokimitsu kay Mark Bachira ginamit ni Bachira ang kanyang galing sa dribbling at nalampasan ang kanyang kalaban sumusunod dito gumamit siya ng mahina at ipinasang bola sa kasama niyang si Nagi may balak ka bang pigilan siya, ngunit pakiramdam ni Nagi na ang pinakamahusay na pagpipilian upang makapuntos ay upang ipasa ang bola sa Isagi bilang isang resulta siya ay nakapuntos ng isang layunin sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang direktang pagbaril ipinagdiwang nila ang kanyang layunin at natitiyak niyang matatalo nila ang kanilang mga kalaban ng madali sinabi. Ni Rin na nakakuha siya ng larawan ng kanilang mga kasanayan nakipag-usap siya sa kanila at nainis dahil sa kanilang mababang antas sa sandaling ito na pagtanto nila na may mali pagkatapos magsimula ang kickoff na shoot niya ang bola sa goal at naikwal nagulat si Isagi sa kanyang mataas na antas ng soccer at naunawaan nila na siya ay isang tunay na halimaw pagkatapos noon ay ipinaliwanag ni Rin sa kanila ang kanyang pananaw sa soccer at sinabi iyon para sa kanya ito ay tulad ng pakikipaglaban sa larangan ng digmaan mababarin ang tingin niya sa kanila at sinabing wala silang pagkakataong manalo na hype si Isagi at binalak niyang manalo sa laban sa larangan ng digmaan ng soccer ilang sandali pa ay ipinasa ni Bachira ang bola kay Nagi sa kasamaang palad ang kanyang pass ay naharang ng ikaw ba na kayang tumalo ng napakataas sinabihan. Niya si Tokimitsu na ipasa ang bola sa unahan nakuha ni Isagi ang bola pero nakakascore ka pa rin ba nagulat si Isagi tungkol dito dahil pinagtanggol niya ang bola sa sandaling. Iyon na pagtanto niya na ikaw ay halimaw din at humingi siya ng tawad sa team niya hindi naman nagalit. Si Bachira at sinadya niyang umiskor ng goal sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kasanayan sa dribbling sumugod siya patungo sa Tokimitsu at sobrang kinabahan ang kanyang kalaban biglang nag-zone out si Tokimitsu at ayaw niyang maging pabigat sa kanyang team dahil sa desperasyon sinisingil niya si Bachira para nakawin ang bola akala ni Bachira ay iniwasan siya nito pero nagkamali siya na baliw siya at sinubukang makapuntos ng goal sa lahat ng paraan pagkatapos ay tinangka siya ni Isagi na saktan pero dinaanan lang siya nito bilang resulta na itala niya ang ikatlong layunin para sa kanilang koponan samantala na unawaan ni Isagi na ang mga armas ng nangungunang tatlo hindi dapat minamaliit akala niya matatalo sila at nagsimulang magduda sa sarili pero excited si Nagi at nangako. Siya na gagawin niya mas kawili-wili ang laro tapos nakita namin yung team ni Rin and R naisip mo kung nagkakaroon sila ng isang pulong ng diskarte ipinaliwanag ni Nagi ang kanyang plano sa kanila at gustong suportahan siya ni Isagi biglang. Nagising ang halimaw ni Nagi at alam ni Bachira na magiging masaya ito ilang sandali pa ay napatingin si Isagi sa mga kalaban at alam niya na maaari lang silang manalo bilang isang koponan. Gumawa sila ng tatsulok at binalak na pumasa hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataong makapuntos kaya sinimulan ni Nagi ang kanyang one-touch strategy at sinubukan nilang guluhin ang kanilang mga kalaban nagplano si Nagi na ipasa ang bola kay Isagi dahil sa kakayahan niyang makaamoy ng layunin biglang tumakbo palabas ng triangle si Isagi ngunit hinala ni Rin ang kanyang plano pinigilan naman ni Isagi si Rin at nagpasya si Bachira na ipasa ang bola kay Nagi ang dahilan kung bakit dumaan si Bachira kay Nagi ay dahil alam niyang may magagawa si Nagi na kawili-wili sa kanyang espesyal na pass bilang isang resulta nakagawa ng goal si Nagi sa malaking tulong ni Bachira ilang sandali pa sabi ni Nagi. Napakasarap daw ng nakaraan ni Bachira sigurado si Isagi ang chemical reaction ng dalawang striker maaaring humantong sa kanila sa tagumpay biglaan binalak ni Rin na turuan sila ng leksyon at sinubukang makapuntos pinigilan siya ni Isagi at hinarang. Ang putok niya nagawa niyang pag-aralan ang mga galaw ni Rin at binalak na kontrolin ang larangan mismo sa pagkakataong ito sumusunod dito. Kinakalkula ni Isagi ang kanyang mga pagpipilian upang mahulaan ang mga galaw ni Rin at binalak niyang pigilan ang kanyang layunin sa kasamaang palad ang kuha ni Rin ay malayo sa kanyang inaasahan at umiskor siya ng isa pang gol na bigla sila at hindi alam ni Isagi kung bakit hindi niya mapigilan sa kabila ng lahat walang balak sumuko ang pangkat ni Isagi batid ni Isagi ang kanilang kalagayan at sinubukang lumikha ng isang kemikal na reaksyon sa sandaling iyon lumitaw si Rin sa likod.
niya at tumingin siya kay Isagi. Nais ni Isagi na manalo laban kay Rin sa lahat ng mga gastos at inutusan niya si Bachira na ipasa ang bola sa kanya. Akala niya natalo niya si Rin, ngunit nalaman ni Isagi na naakit siya ni Rin sa isang bitag. Pagkatapos ay napagtanto ni Isagi na hinulaan ni Rin ang kanyang mga galaw at pinaglalaruan lang siya. Sa sandaling iyon naunawaan ni Isagi na laging nauuna ng dalawang hakbang si Rin at siya ay hindi. Kapani-paniwalang humanga. Umiskor si Rin ng goal na sumira sa koponan ni Isagi, ngunit wala siyang naramdamang kalungkutan matapos ang labanan ng tunggalian. Pinayagan ang koponan ni Rin na magnakaw ng isang manlalaro. Iminungkahi ni Tokimitsu na kumuha ng Bachira at sang-ayon ka ba sa kanya. Bago umalis ng field si Bachira, sabi niya na hindi niya hihintayin si Isahi kung hindi rin siya darating para sa kanya. Nakikinig lang daw siya sa halimaw na nasa loob niya. Maya-maya ay nasa matchup room sila at tinanong ni Nagi kung gusto niyang magpahinga. Sagot niya na wala silang oras para magpahinga. Dagdag pa, frustrated na sinabi ni Isagi na hindi siya katulad ni Nagi. Galit siya sa sarili niya dahil wala siyang sariling sandata parang Bachira or Nagi. Bigla nagalit si Nagi at sinabihan siyang tigilan na niya ang kalokohang ito. Nilinaw sa kanya ni Nagi na gusto niyang bumuo ng isang koponan kasama niya dahil akala niya ito ang magpapalakas sa kanya. Nagsimula na silang magtalo at sinabi ni Nagi na hinding-hindi magkakaganyan. Seryoso, siniraan siya ni Isagi at sinabi iyon ni Nagi wala siyang magagawa kung wala si Bachira. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Isagi na patunayan na siya kayang lumaban ng walang Bachira. Naisip ni Nagi na iyon ang punto ng pangalawang pagpili at sinabi na baka masuri ang kanilang mga individual sa seleksyon na ito. Nagawa ni Nagi na pasayahin si Isagi at bumalik siya sa katinuan. Makalipas ang ilang segundo lumitaw si Baro at nagulat sila nang makita siya. Hinamon siya ni Nagi at na-provoke siya dahil natalo ang nagpakilalang hari. Kasunod nito ay lumitaw si Naruhaya sa silid at ipinaliwanag niya na dapat silang maghintay ng 24 na oras bago pumili ng matchup. Pagkatapos noon ay nalaman nila na natalo ang pangkat ni Naruhaya. Dahil masyadong makasarili si Baro. Sagot ni Baro natalo sila dahil walang kwenta yung dalawa. Dagdag pa, sinabi sa kanila ni Baro na maaari nilang hamunin siya anumang oras sa break room. Tumingin siya sa bagong function ng training room. Tinanong siya ni Nagi kung bakit hindi siya pumayag na makipaglaban sa paghiram. Ipinaliwanag niya yon sa kanya. Parehong gumagana ang kanilang mga armas sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga pass, kaya naman kailangan nila ng plano. Ngunit si Isagi ay hindi makabuo ng ideya. Kinaumagahan ay nanlumo si Nagi, hindi kasi niya gusto ang side dishes niya. Pagkatapos nun ay tumingin si Isagi sa mga bagong manlalaro sa kwarto na dumating. Ilang oras ang nakalipas. Alam niya na maaari lamang nilang hamunin ang mga malalakas na koponan. Upang i-clear ang pagpipiliang ito sa hapon, binalak niyang lumakas dahil kailangan niyang malaman paano siya mananalo ng one-on-one laban sa mga nangungunang strikers. Noon nagpakita si Naruhaya at sinabi niya kay Isagi na kinakabahan siya. Nilinaw niya kay Isagi na nasa iisang bangka sila dahil wala sa kanila ang mapipili. Kapag natalo sa sandaling iyon, nadismaya si Isagi dahil alam niyang tama si Naruhaya. Tapos hinamon si Isagi at balak siyang crush ni Naruhaya. Tinanggap ni Isagi ang hamon at nakumpirma ang laban. Kinalaunan ay nagsanay si Isagi kasama si Nagi para makagawa sila ng paraan para manalo laban kay Baro. Alam ni Nagi na hindi nila siya matatalo sa kanilang kasalukuyang antas. Naisip ni Isagi na iyon ang tanging paraan upang malaman kung paano talunin siya ay sa pamamagitan ng paglalaro laban sa kanya. Bilang resulta nagpasya si Nagi na si Mark Baro sa paparating na laban at sinagot ni Isagi na siya na ang bahala kay Naruhaya. Pagkatapos ay nakikita namin ang humiram at sinabi niya kay Naruhaya na huwag siyang sagabal sa laro bukas. Sa susunod na araw nagtanong humiram si Nagi kung handa na ba siyang crush niya. Kasunod nito ay nagsimula ang kickoff at nagplano si Nagi na sumugod patungo sa layunin ang hari sa bukid kaagad. Nagawang nakawin ang bola sa kalaban. Sinubukan ni Isagi na pigilan ang paghiram at siguradong mapipigilan niya ito. Ngunit umiskor ng goal si Baro dahil nag-evolve din siya sa blue lock. Nagulat si Isagi na lumaki ang kanyang hanay, ngunit sinubukan niyang humanap ng solusyon para manalo. Ang Isagi ay minarkahan ng Naruhaya at hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling iyon nag-evolve si Nagi at sinabi niyang ipasa niya ito. Mababa ang tingin ni Baro kay Nagi at minamaliit niya ang kanyang mga kalaban. Ngunit alam ni Nagi kung paano talunin ang humiram. Naalala niya ang mga karanasan na tamo niya sa mga huling laro. Bilang isang resulta lumikha siya ng isang bagong formula ng layunin at kinokontrol niya ang bukid na parang Diyos. Nabigla si Isagi dito. Kabisado niya kasi ang formula niya kung paano manalo. One-on-one saka umatake ang team ni Baro at sinabi ni Nagi na kailangan nilang idiin. Alam nila na hinding-hindi niya ipapasa ang bola dahil si Baro ang hari. Napunta ang lahat ayon sa plano.
Ninagi at ipinasa ni Isagi ang bola sa kaibigan tapos ang galing ginamit ni Nagi ang kanyang pinakamalakas na sandata para durugin ang kanyang mga kalaban bilang resulta nagawa niyang maka-score ng pangalawang goal sa matchup na ito samantala. Si Barrow ay nagalit at nagsimula siyang mag-evolve sinubukan niyang makascore gamit ang isang direct shot. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay biglang nabigo lumitaw si Naruhaya at sinuportahan niya si Barrow para maka-score ng goal na unawaan ni Isagi na kailangan niyang mag-evolve since Magi and Barrow are on the same level pagkatapos ay Naruhaya isiniwalat kung bakit gusto niyang lumaban sa pangkat ni Isagi alam niya ang mga kahinaan ni Isagi at binalak na durugin siya sa kaalamang ito pagkatapos nun inalis ang bola kay Isagi at nag-evolve si Naruhaya sumugod siya patungo sa goal at sinubukang maka-score sa kasamaang palad ay sumablay si Naruhaya sa kanyang putok. Ngunit hindi hinayaan ni Barrow na makalaban ang kanilang mga kalaban samantala na pagtanto ni Isagi na siya ang susi sa tagumpay at para manalo kailangan niyang malampasan ang Naruhaya naiinis din siya dahil tama si Naruhaya tungkol sa pagiging average nila Diyos alam niyang kailangan niya ng sandata para manalo sa one-on-one na sitwasyon sa kadahilanang ito binalak niyang hanapin ang kanyang sandata sa laban na ito pagkatapos ay nagsimula ang kickoff at isang plano ng Sagi na mag-evolve upang hindi na siya isang karaniwang Joe sa kasamaang palad wala siyang mahanap na paraan para malampasan si Naruhaya at ipasa ang bola kay Nagi nagalit siya na kailangan niyang umasa kay Nagi na ginamit ang kanyang kakayahan sa Kerr para mapantayan na bigo rin si Naruhaya at hindi niya hahayaang matapos dito ang kanyang soccer career. Hindi rin sinasadya ni Isagi na matalo dito at sinubukan niyang hanapin ang nawawalang piraso ng puzzle sa kanyang layunin formula sinubukan ni Barrow na umiskor ng goal ngunit pinigilan ni Nagi ang kanyang pagtatangka biglang sumulpot si Naruhaya sa likod niya at nagawa niyang nakawin ang bola kay Isagi. Gusto niyang maka-score ng goal ngunit inilagay siya ni Nagi sa ilalim ng matinding presyon bilang resulta. Pumasa siya para manghiram at na-score niya ang ika-4 na goal bigo si Isagi dahil alam niyang hindi na sila papayag pa ng mga layunin pagkatapos nun iniisip ni Isagi kung mapipigilan niya ito kung sinubukan ni Naruhaya na makapuntos sa sandaling. Iyon ay naunawaan ni Isagi na Naruhaya laging pumwesto sa blind spot ni Isagi sumusunod dito nagsimula na ang kickoff at nagplano si Isagi na umiskor ng goal na alala ni Isagi si Rin sinasamantala rin ang kanyang blind spot ilang sandali pa. Ipinasa niya ang bola kay Nagi at mumiti na hanap na niya ang huling piraso ng puzzle at sinusubukang gumawa ng bagong formula ng layunin sa sandaling iyon siya ay isinilang na muli at si Nagi ay nakapuntos ng isang layunin matapos maka-score ay. Sinubukan ni Nagi na kausapin si Isagi at napagtanto niyang hindi siya nakikinig na pansin agad ni Nagi na nag-evolve si Isagi at siguradong mananalo sila makikita natin ang backstory ng Naruhaya at ang kanyang kapatid na babae ay nagdala ng dumplings para sa hapunan alam iyon ni Naruhaya ang kanyang mga nakababatang kapatid ay hindi nasisiyahan sa pagiging mahirap at lagi niyang sinisikap na pasayahin sila sumusunod dito nalaman namin na namatay ang mga magulang ni Naruhaya sa isang aksidente binalak ni Naruhaya na maging isang pro soccer player para kumita ng malaki ang araw na nakatanggap siya ng imbitasyon sa Blue Lock alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya bumalik sa kasalukuyan na patingin si Naruhaya sa kanyang good luck charm at ayaw niyang biguin ng mga kapatid niya samantala nagplano si Nagi na ihinto ang paghiram ng karaniwang shot sinubukan ni Naruhaya na kumbinsihin ang humiram upang baguhin ang kanilang diskarte ngunit hindi siya pinansin bigla siyang bumaril sa kaliwang sulok sa itaas ng goal pero nagawang harangin ng asul na lockman si Isagi at Naruhaya ay tumakbo patungo sa bola at napansin ni Naruhaya na nasa daan din si Nagi sumusunod dito nagpasya si Naruhaya na bumaril sa layunin mismo at sinubukan niyang kopyahin ang direktang kuha ni Isagi na lampasan niya ang goal at nakuha ni Nagi ang bola sa sandaling. Iyon alam ni Isagi na dapat niyang makuha ang sandata ni Naruhaya para manalo biglang sinubukan ni Barrow kay Mark, ngunit Isagi binalak na samantalahin ang blind spot ni Barrow hinintay niya ang kanyang pagkakataon at agad na pumwesto sa likod ni Barrow habang hinahanap niya si Nagi nagtagumpay si Isagi na talunin si Barrow sa one-on-one at umunlad sa nangungunang striker bilang isang resulta Naruhaya dumanas emosyonal na pinsala at naunawaan niyang nilamon siya ni Isagi ang Naruhaya na. Ito ay bigo at umiyak dahil natapos ang kanyang pangarap sa laban na ito tapos sinubukan siyang pasayahin ni Isagi at sinabi ni Naruhaya na mali siya sinabi ni Naruhaya na pinatunayan ni Isagi sa laban na ito na hindi siya isang karaniwang Joe dagdag. Pani Naruhaya na si Isagi ay isang henyo na naging pinakamahusay na bersyon ng kanyang sarili sa bawat laban ay tinatanong ni Nagi kung sino ang gustong magnakaw ni Isagi at nagpasya siyang pumili ng utang nais ni Isagi na humingi ng tawad kay
Naruhaya pero ayaw niyang maawa sa araw na yon natapos ang karera ng soccer ni Naruhaya. Ang kanyang pangarap na maging isang nangungunang striker hindi na maaaring magkatotoo bago lumabas ng kwarto si Isagi. Sinabi niya kay Isagi na patuloy na manalo hanggang sa araw na siya ay mamatay. Pagkatapos ay nakikita natin ang 24 na oras na mas maaga na tuklasan ni Chigiri at Kunigami si Ryo balak nilang bumuo ng team kasama si Ryo para crush si Isagi pabalik sa kasalukuyang pangkat ni Isagi ay nasa break room at sinubukang pigilan ni Isagi ang kanyang mga kasama sa pagtatalo. Ang dahilan nito ay ang parehong mga henyo ay nais ang single bed. Hindi papayag si Baro kay Nagi ang single bed pero inatake siya ni Nagi ng unan. Nagalit si Baro at nagsimula silang mag-away. Inis na Isagi sa kanilang dalawa at sabi niya na sila ay nagbubuga ng alikabok sa silid. Biglang inutusan ni Baro si Isagi na magpahangin sa silid at nalaman niya na si Baro ay medyo maselan. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Nagi na kumain ng Snickers para siyang kasambahay samantala na unawaan ni Isagi na ang paghiram ay isang tao na may malinaw na ideya kung paano niya gustong pamunuan ang kanyang buhay. Hinangaan niya siya matapos mapagtanto na ang paghiram ay naging isang halimaw sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga alituntunin. Mamaya, nasa training room sila, at nagtaka si Nagi kung ano ang ginagawa ni Baro. Ginawa niya ang kanyang pang-araw-araw na pisikal na pagsasanay na gawain, at sinabing sasama siya sa kanila sa loob ng 40 minuto. Biglang na-hype si Isagi, at nagpasya siyang sumama sa pang-araw-araw na gawain ni Baro. Dahil dito nagpasya na rin si Nagi na sumama sa kanila, upang maging isang nangungunang striker sa Asul na Lock. Tapos nakita namin si Ander, and she explained today. Investors ang layunin ng pangalawang pagpili. Karamihan sa kanila ay hindi interesado ang proyekto ng Blue Lock at gusto lang makahanap ng isang henyo para kumita ng malaki. Tumingin si Jinpachi sa kanila at nagtanong kung gaano karaming mga henyo ang kanilang crush sa ngayon. Ipinaliwanag niya na ang Japan ay lumikha lamang ng mga pansamantalang henyo na nadurog agad pagkatapos mabigong makamit ang mga resulta sa ibang bansa. Pagkatapos ay tinanong sila ni Jinpachi kung ano ang talento at ipinaliwanag niya kung paano niya tinukoy ang talento. Sa huli, ay nilinaw ni Jinpachi sa kanila na gagawa siya ng isang nangungunang striker sa anumang halaga. Sa gabi, Isagi at Nagi nalaman na kinuha ni Baro ang single bed. Napansin ni Isagi na nilinis ni Baro ang lugar kaya nagpasya si Nagi na huwag gisingin si Baro at natulog siya. Samantala Chigiri sinubukan ni Kunigami at Ryo na pagbutihin ang kanilang pagtutulungan. Pagkatapos ay nagtaka si Shigiri kung saang entablado ang pangkat ni Isagi. Hindi interesado si Ryo kay Isagi dahil si Nagi lang ang gusto niyang makaganti. Kinabukasan ay naalala ni Isagi ang mga salita ng Naruhaya nang tawagin siyang henyo ng kakayahang umangkop. Kakayahang umangkop sa hapunan. Gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa paghiram ng playstyle para makagawa siya ng chemical reaction sa kanya. Sagot ni Boro, dapat ipasa na lang sa kanya ni Isagi ang bola para makascore siya. Bigla sabi ni Isagi kay Boro na panalo lang sila sa teamwork, ngunit ang hiram ay interesado lamang sa kanyang sarili dahil siya ay isang mayabang na egoist. Hindi nakatulong ang pakikipag-usap sa humiram at lumabas na siya ng kwarto para maligo. Mamaya nakita ni Isagi ang kanyang kaibigan na si Kunigami sa pampublikong paliguan at nagulat ang dalawa dito. Sinabi niya kay Kunigami na crush ni rin ang team niya. Pagkatapos nagpakita si Chigiri at natuwa si Isagi nang makita siya. Tapos paliwanag ni Isagi sa mga kaibigan niya ang dahilan kung bakit hindi niya hinintay ang mga ito at naunawaan nila siya. Bigla lumitaw si Baro at napagalitan si Nagi sa kalokohan sa isang pampublikong paliguan. Pagkatapos ay tinanong ni Chigiri si Isagi kung sino ang gusto nilang makalaban sa susunod. Sa sandaling iyon, nagpakita si Ryo na nagpaplanong maglaro laban sa koponan ni Isagi. Tuwang-tuwa si Nagi nang makita ang kaibigan. Pero galit si Ryo sa kanya at sinabing crush niya siya. Gayunpaman ang pangkat ni Isagi ay hinamon at tinanggap niya ito. Sa sumunod na umaga ay nag-brainstorm sila ng isang diskarte. Nalaman ni Isagi na hindi magkasundo sina Nagi at Baro at nagpasya siyang maging keyman ng kanilang team. Tapos tinanong si Isagi kung bakit niya tinanggap ang hamon. Sagot niya na plano niyang magnakaw ng speedster Chigiri mula sa mga kalaban, ngunit Baro ay laban sa kanyang desisyon dahil mas gusto niyang magkaroon ng Kunigami na nakakuha ng mid-range shot bilang sandata. Biglang sabi ni Nagi na pipiliin niya si Ryo dahil hindi sila pumayag na pagdesisyonan nilang tumutok muna sa darating na laban. Samantala nakabuo din ng diskarte ang mga kalaban nila. Binalak ni Ryo si Mark Isagi dahil gusto niyang patunayan si Nagi na nagkamali siya ng pagpili. Bilang resulta nagpasya si Kunigami kay Mark Baro at Chigiri dapat Mark Nagi. Pagkatapos pinag-usapan nila ang player na gusto nilang nakawin at hindi rin sila pumayag. Makikita natin ikaw ba at si Tokimitsu ay
Sinusubukang mag-ayos ng matchup sa kasamaang palad walang gustong maglaro laban sa kanilang koponan dahil takot silang lahat na makrush nag-aalala si Tokimitsu pero sigurado si Bachira na makakahabol si Isahi sumusunod dito nagsimula na ang laban. Ng team ni Isahi laban sa team ni Ryo at walang may balak na matalo sa larong ito ilang sandali pa ay binalak ni Kunigami na tanggalin sa trono si Baro nagalit si Baro at sinubukan niyang makalusot sa Kunigami habang buong lakas na pansin ni Kisagi na may mali ang dahilan nito ay iyon pinigilan ni Kunigami si Baro papunta sa kanyang shot range inutusan siya ni Isagi na ipasa ang bola, ngunit tumanggi si Baro sa sandaling iyon nagpakita si Ryo at na-hype siya para durugin ang kanyang mga kalaban sinamantala ni Ryo ang kahinaan ng team ni Hisagi at tumakbo papunta sa bola nagawa niyang nakawin ang bola kay Baro at nabigla si Isagi pagkatapos ay tumakbo ang dalawang malalakas na striker patungo kay Isagi naisip ni Isagi na susubukan ni Kunigami na makapuntos. Ngunit ang bola ay ipinasa kay Chigiri minarkahan ni Nagi si Chigiri at sinabi niya na pipigilan niya si Chigiri biglaan pinabilis ni Chigiri ang kanyang bilis at iniwan si Nagi pagkatapos ay nakita namin ang Chigiri sa harap ng layunin at nai-score niya ang unang layunin ng laban pagkatapos noon ay binalak ni Isagi na gamitin ang kanyang special awareness upang madaig ang kanyang mga kalaban nakatingin siya sa paligid upang lumikha ng isang layunin ng pagkakataon sa kanyang mga kaalyado bigla niyang ipinasa ang bola kay Baro na sumugod patungo sa layunin pagkatapos ay ginamit ni Isagi ang kanyang kakayahan upang iwan si Ryo sa kanyang likuran lumikha siya ng pagkakataong makapuntos ngunit tumanggi si Baro na ipasa ang bola bilang resulta. Nagawa ni Kunigami na nakawin ang bola sa sandaling iyon ginamit ni Kunigami ang kanyang mid-range shot at umiskor ng isa pang goal ang mga kalaban at nagalit si Nagi kay Baro at nag-lecture sa kanya ngunit walang intensyon si Baro na magbago ang pagiging makasarili niya na unawaan ni Isagi na mayroon silang malaking problema at aware siya na siya ang kanyang sarili ang susi upang manalo sa larong ito. Kasunod nito ay binalak niyang bumuo ng isang diskarte upang lumikha ng perpektong mga reaksyong kemikal sa kanila tumingin siya sa hiniram at hindi maamoy ang anumang layunin ng pagkakataon ang resulta ay tumingin siya kay Nagi at napagtanto na ang mga pagkakataong maka-score kasama si Nagi ay walang katapusang. Ipinasa ni Isagi ang bola kay Nagi at alam niyang mag-evolve, si Nagi sa sandaling iyon ay natalo niya si Chigiri sa isang nakakabaliw na galaw pagkatapos nito Isagi na unawaan na ang nawawalang piraso upang manalo sa laban ay ang kemikal na reaksyon sa Baro sinabi ni Isagi kay Baro na kailangan niya si Baro para maging isang team player para manalo sa larong ito nagalit si Baro at wala siyang balak na baguhin ang playstyle niya hindi sumuko si Isagi at sinubukang gawin na pagtanto niya na madudurog sila kung hindi siya nagbago nagalit si Isagi at hindi na alam ang sasabihin biglang. Sabi ni Baro na siya mismo ay nadidismaya dahil hindi siya manalo sa kanyang talento na natili pa rin siyang matigas ang ulo at sinabi niyang hindi siya mababago ni Isagi humiram tapos nilinaw kay Isagi na naka-blue lock sila at ang pinakamahusay na striker lamang ang maaaring manalo dito samantala si Isagi ay bigo at nagtaka kung bakit dumikit sa playstyle niya ang paghiram bukod sa sinabi ni Nagi na hindi mag-evolve si Bara maliban kung nagawa niyang aminin ang kanyang pagkatalo ilang sandali pa ay tinanong ni Ryo kung bakit si Isagi ang pinili ni nagiinis si Isagi at sinimulan ni Ryo ang kanyang pag-atake para nakawin ang bola para siyang seloso na asawa at binalak na durugin si Isagi sa anumang paraan humanga si Isagi sa husay ni Ryo kahit nawala siyang espesyal na sandata tapos nakita namin si Nagina. Nagmarka kay Chigiri para pigilan siya ngunit hindi binalak ni Chigiri na makapuntos nakuha ni Kunigami ang bola at umiskor ng hindi kapani-paniwalang header parang Ronaldo na pagtanto ni Isagi na sila ay katawa-tawa na malakas at binalak niyang. Sumuko kay Baro biglang naabot ni Isagi ang kanyang limitasyon at nagpasya siyang lamunin ang hari sa sandaling iyon na unawaan niya na hindi niya dapat subukang magkasya sa estilo ng Baro nag-evolve si Isagi at pinagsama niya ang lahat ng kanyang natutunang sandata upang makontrol ang buong larangan sumusunod dito sinabi niya kay Nagi na silang dalawa ang mananalo sa larong ito laban sa Team Red pagkatapos magsimula ang kickoff naisip ni Isagi kung paano niya matatalo ang kanyang mga kalaban hindi lang siya ang nag-isip na walang kwenta ang paghiram nakatutok kasi ang mga kalaban niya sa pagmamarka kay Nagi biglaan nagpasya si Isagi na piliin ang rutang patungo sa paghiram binalak ni Isagi na gamitin ang hiram bilang pain dahil may balak. Talaga siyang pumasa ang bola kay Nagi matapos makuha ang bola napansin ni Nagi na nakapigil ang mga kalaban nila ang layunin ng pagkakataon inutusan ni Baro si Nagi na ipasa ang bola sa kanya ngunit minarkahan siya ni Kunigami tumingin si Nagi sa
Paligid at humanga siya na ginamit sila ni Isagi bilang kanyang mga pawn samantala na bigla ang mga kalaban dahil nilamon ni Isagi si Barrow wala siyang balak na matalo at sinisingil patungo sa layunin dahil ayaw na niyang maging mahina at naging isang nangungunang striker na kumokontrol sa field kapag siya ay nakapuntos ng layunin pumwesto siya para makita siya ni Barrow. Nagulat ang mga kalaban at naintindihan ni Ryo kung bakit si Isagi ang pinili ni Nagi tapos nag-announce si Isagi na manghiram at sinabi sa kanya na huwag humarang sa kanilang daan. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Boro na patunayan kay Isagi na siya pa rin ang hari ng angpatlang. Makalipas ang ilang sandali nagsimulang umatake ang mga kalaban at alam ni Ryo na si Isagi ay isang mapanganib na kalaban. Nagpasya siyang dumaan sa Chigiri na gustong ipasa ang bola kay Kunigami. Sa kasamaang palad ang bola ay ninakaw sa pamamagitan ng paghiram at gusto niyang makapuntos ng gol sa lahat ng paraan. Hindi pinayagan ng mga kalaban at nang hiram ay nawala ang bola. Nakuha ni Isagi ang bola at nagulat ang mga kalaban na ang lahat ay naayon sa plano ni Isagi. Dumaan siya kay Nagi na agad namang umiskor ng gol. Batid ng lahat na sina Isagi at Nagi ay kasalukuyang ang pinakamalakas sa field. Pagkatapos nun tumakbo si Chigiri at determinado siyang maka-score ng goal. Nag-evolve siya para talunin ang kanyang mga kalaban at lumampas sa kanyang limitasyon. Bigla siyang sinubukang pigilan ni Barrow ngunit nagawa ni Chigiri na iwanan ang kanyang mga kalaban. Nangingibabaw siya sa kanyang bilis at nakapuntos ng goal. Doon nila napagtanto na nag-evolve na rin si Chigiri at tuwang-tuwa si Isagi. Noon nakita namin si Barrow na nakaluhod sa lupa at nagtataka kung bakit hindi siya makascore. Kahit na siya ang hari, na alala niya iyon mula pa noong bata pa siya ay palaging ang pinakamahusay na striker. Bilang resulta, tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan bilang mga karakter ng suporta. Habang tumatanda si Barrow napagtanto niya na hindi siya mahilig sa soccer dahil tinatrato siyang parang hari. Natagpuan niya out na gusto niyang durugin ang kanyang mga kalaban sa field tapos tumingin siya sa mga kasama niya at hindi niya hahayaan na sila ang manguna. Biglang tumakbo si Barrow papunta sa bola at sinubukan niyang umiskor ng goal. Nabigo ang kanyang pagtatangka at sinubukan ni Kunigami na magsimula ng isang counter. Gayunpaman, ipinasa niya ang bola kay Ryo pero binasa ni Isagi ang galaw ni Ryo. Nagawa ni Ryo na sipain ang bola. Nakita ni Barrow ang kanyang pagkakataon na maka-score ng goal at tumakbo patungo sa bola. Sa kasamaang palad na sa likod niya si Chigiri at siya ay nakatingin sa bumagsak na hari. Desperado si Barrow at isang hakbang na lang siya para makarating sa kanyang shot range. Biglang lumitaw si Isagi at inutusan si Barrow na ibigay sa kanya ang bola. Nakaramdam ng takot si Barrow at likas na ipinasa ang bola kay Isagi. Sa sandaling yon, napagtanto ni Barrow na si Isagi ang hari ng bukid. Nagkaroon ng emosyonal na pinsala si Barrow at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa na pumipigil din sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang natalo siya ni Isagi. Palagi niyang mababa ang tingin sa mga manlalaro tulad ni Isagi at hindi naisip na ang isang tulad ni Isagi crush siya. Samantala, batid ng mga kalaban na hindi nila pinayagang makuha ni Isagi ang bola. Hindi nila sinasadyang matalo at nais na maka-score ng huling layunin upang manalo sa laro. Nag-brainstorm sila ng plano at handang durugin ang kanilang mga kalaban. Sumusunod dito sinabi ni Nagi na kailangan nilang mag-ingat kay Chigiri. Nakaisip ng plano si Isagi at sinabi niya na balak niya si Mark Ryo. Pagkatapos ay nagsimula ang kickoff at naganap ang huling labanan sa pagitan ng dalawang koponan. Agad na napagtanto ni Ryo na sila nga sinusubukang harangan ang ruta sa Chigiri. Gusto ni Ryo na gamitin ang bilis ni Chigiri, ngunit ang tanging pagpipilian niya ay ipasa ang bola kay Kunigami. Biglang nagsimulang kumilos si Ryo at gusto niyang manalo laban sa Isagi sa anumang halaga. Pagkatapos tumakbo ni Chigiri patungo sa layunin, lumipat si Nagi sa kabilang direksyon. Biglang sabi ni Isagi lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Kasunod nito ay nakuha ni Nagi ang bola at nagawang ihinto ang pagpasa sa Chigiri. Nagulat si Ryo dito at lumapag ang bola sa harap ni Barrow. Akala ng lahat ay papasa si Barrow ang bola kay Isagi at itinuon nila ang pagmamarka sa kanya. Matapos tanggapin ang kanyang pagkatalo, naintindihan niya na hindi siya ang nangungunang striker. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Ang dahilan nito ay nakita niya ang tatlong halimaw sa field na hindi niya matatalo. Sa araw na yon natutunan ni Barrow kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang suporta karakter na binalak niyang lumikha ng isang kemikal na reaksyon kasama ang kanyang mga kasamahan bago siya makapasa. Ilang halimaw sa loob niya ang nagising at pinigilan siya. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang hinaharap at ayaw niyang maging talunan. Bilang resulta, nagsimula siyang mag-evolve at gumamit siya ng chop, mahina at talamak na ang gulong. Nagdri-dribble para makarating sa layunin. Sinubukan siyang pigilan ni Ryo, ngunit ginamit ni Barrow si Isagi bilang pang-akit. Pinayagan nito si
Barrow na makalampas sa kalaban sinubukan ni Chigiri na pigilan ang kanyang pagbaril, ngunit nakita ni Barrow ang isang ruta na humantong sa kanya sa layunin sa sandaling ito ay nilamon niya si Isagi at tumakbo siya patungo sa goal ng buong bilis. Natuwa si Isagi na ang kanilang kemikal na reaksyon ay upang lamunin ang isa't isa pagkatapos ay umiskor si Barrow ng isang hindi kapani-paniwalang layunin at alam ng kanyang mga kasama na bumalik na ang hari bilang resulta ang pangkat ni Isagi ay nanalo sa labanan ng tunggalian at tinanggihan ang high five ni Isagi. Sinabihan siya ni Barrow na bawiin ito dahil bigla siyang tinawag na asno. Lumitaw si Nagi at sinabi niya kay Barrow na mahusay siyang naglaro noon ay gustong malaman ni Isagi kung paano siya nag-evolve. Ipinaliwanag iyon ni Barrow na pagtanto niyang inagaw sa kanya ng dalawa ang lead role dahil dito nagpasya siyang maging kontrabida para mabuhay. Asul na lock. Nagulat si Isagi na binigyan siya nito ng kanyang bagong chop dribbling weapon noon. Humiram. Sinabi na hindi na niya planong matalo muli kay Isagi. After that nag-start to tease Barrow at Isagi ay masaya na nagawa nilang manalo sa laban na ito samantala si Andre ay humanga sa paghiram at pinaghihinalaan niya ang paghiram na yon may potensyal na maging nangungunang striker. Sabi niya na humanga siya sa plano ni Jinpachi ngunit sumagot siya na wala siyang ginawa at ang hiram na iyon ay nagawang umunlad dahil sa kanyang talento. Sinabi rin niya na ang pagkatalo ay isang simpleng fenomenon na nagiging sanhi ng paggising ng mga mahuhusay na welgista. Pagkatapos ay sinabi niya na ang isang karaniwang Joe ay hindi kailanman magising dahil hindi nila sinusubukang mag-improve. Dagdag pa ipinaliwanag niya na ang pagkatalo ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa na nagpapakita ang isang taong may talento na kasalukuyang landas ay hindi gumagana. Tapos nakita namin ang Team Red at nadismaya sila dahil nadurog sila samantala nagsimulang mag-isip ang pangkat ni Isagi sinong striker ang gusto nilang idagdag sa kanilang koponan. Sumagot si Barrow na pipiliin niya si Kunigami pero sagot ni Nagi na sa tingin niya ay bagay si Ryo sa team nila. Biglang sabi ni Isagi na pinaniniwalaan niya yon ang dalawa sa kanila ay maaaring durugin ang kanilang potensyal. Ipinaliwanag niya sa kanila na dapat nilang piliin ang tao sino ang tutulong sa kanila na umunlad. Sa kadahilanang ito, gusto niyang magkaroon ng isang tao sa koponan na kayang lamunin sila. Barrow at nagialam na isang tao lang mula sa Team Red ay may kakayahang lamunin sila sa sandaling ito. Bilang isang resulta napili si Chigiri at nagulat siya tungkol dito. Talagang binalak ni Chigiri na durugin si Isagi sa bayani Kunigami at sinabi niya kay Kunigami na hihintayin niya siya. Tapos sinubukang pasayahin ni Nagi si Ryo at sinabi niya na nakapag-evolve lang siya dahil malakas ang kalaban ni Ryo. Sinabi rin niya kay Ryo na nakakamangha at ang laro ay malapit na ayaw kaawaan ni Ryo at tinanong niya kung nakalimutan na ba ni Nagi ang pangako niya. Biglang nilinaw ni Nagi na narito sila para maging mga nangungunang striker. Tumingin siya kay Ryo at sinabing tapos na siya. Pagkatapos nun sinabi ni Isagi na ang mga may potensyal lamang na maging ang pinakamahusay na striker sa mundo maaaring mabuhay sa asul na lock. Nagkaroon ng emosyonal na pinsala si Ryo ngunit pinilit siya ni Kunigami na panoorin ang koponan ng taglamig pagpasok sa susunod na yugto. Pagkatapos ay nalaman natin ang tungkol sa pagkabata ni Bachira at sinabi niya sa kanyang ina na nakakita siya ng halimaw noon. Gusto ni Bachira na makahanap ng totoong kaibigan sino ang makikipaglaro sa kanya ng soccer at binati siya ng kanyang ina ng magandang kapalaran. Kasunod nito ay nagtanong si Isagi sa kanyang mga kaibigan at napagtanto niya na lahat ng mga kasamahan niya ay makasarili. Biglang sigaw ni Barrow sa kanila dahil iniwan nilang dalawa ang mga gamit nila kung saan-saan. Hiniling nila kay Barrow na alagaan ito at ikinagalit niya. Alam ni Isagi na magiging matigas ito kasama ang mga lalaking ito sa iisang kwarto sa kanya. Sinubukang pigilan ang kanilang pagtatalo at tinanong kung gusto nilang pumunta sa cafeteria. Sinamahan siya ng hiram at ipinagpalit nila ang kanilang mga puntos para sa mga pusta. Pagkatapos ay pinandilatan siya ni Barrow at naisip ni Isagi na galit pa rin siya dahil sa huling laban. Hindi nagalit si Barrow at tinanong siya kung anong uri ng soccer ang gusto niyang laruin. Ipinaliwanag ni Isagi na ang kanyang sandata ay special awareness at direct shot. Dahil dito idinagdag niya ang paggalaw mula sa bola sa halo para makuha ang sarili sa posisyon. Pagkatapos sinabi ni Barrow na nagpapasalamat siya na natalo siya ni Isagi kasi ayon nakabalik siya. Mas malakas pang natuwa si Isagi na iginalang siya ni Barrow at sinabing nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Nahiya si Barrow at iniba ang usapan na nakapulot ng pantalon at hindi ako sigurado kung sila ay kanya. Natutunan niya na Nagi ay nanonood ng video tungkol sa isang sikat na striker sa mundo. Hindi alam ni Nagi na ang video ay tungkol sa isa striker sa mundo. Naging maayos ang pagsasama ng dalawang soccer boy at sinabi ni Shigiri kay Nagi ang tungkol sa kanyang pinsala. Pagkatapos ay sinabi ni Shigiri kay Nagi na marami pang nangungunang striker sa mundo samantala si Isagi ay papunta sa kanilang silid at inaasahan niyang lumakas ilang
Sandali pa Baro, nagulat ako nang makita ang gulo dulot ng kanyang dalawang kasamahan, kailangang tumawa ni Isagi. Ngunit galit na galit si Baro at sinabihan silang maglinis ng kwarto pagkatapos nakita namin si Bachira na sinusubukang talunin si Rin. Sa one-on-one tumingin si Rin sa kanya at sinabi iyon sa antas na ito, hinding-hindi niya siya matatalo. Biglang nakita ni Rin si Bachira at sinabi niya na takot siyang kalabanin siya ng mag-isa. Pagkatapos ay nalaman namin na noon pa man ay mahilig sa soccer si Bachira. Kapag siya ay nagising o nakatulog lagi siyang may dalang soccer ball at mahilig mag-dribble gamit ang bola. Sa kasamaang palad mas mahusay siya kaysa sa iba sa soccer at wala nang gustong makipaglaro sa kanya. Tapos tinawag siyang weirdo at nagalit si Bachira. Pinasaya siya ng ina ni Bachira at sinabing hindi siya weirdo. Sinabi niya na naiintindihan niya ang hilig niya sa soccer dahil lahat ng tao ay may halimaw sa loob nila, ngunit karamihan sa mga tao ay nagpapanggap na hindi siya naririnig sa araw na iyon. Nalaman ni Bachira ang tungkol sa halimaw sa kanya, at naintindihan naman iyon ni Bachira. Hindi niya kailangang ikahiya pakinggan ang halimaw sa kanya. Ganito, nagsimulang maglaro ng soccer si Bachira, kasama ang halimaw at lumalakas makalipas ang ilang taon. Nakita namin si Bachira na naglalaro ng soccer, at hindi siya nakikibagay sa kanyang mga kasama. Ang dahilan nito ay naghahanap siya ng mga manlalaro na may kakayahang maglaro tulad ng halimaw sa kanya. Naisip niya na isang araw makakahanap siya ng ganoong player at hindi sumuko sa pakikinig sa kanyang halimaw. Ngunit nag-iwan ito ng kalungkutan kay Batura at iniisip niya kung kailangan niyang maglaro ng soccer mag-isa magpakailanman. Isang araw umuwi si Bachira at sabi ng kanyang ina na siya ay napili upang maging isang sertipikadong atleta. Pagkatapos magsimula ang proyekto ng Blue Lock, pinangarap ni Bachira na makipaglaro sa mga sikat na striker sa mundo. Tapos nagising siya at binalak ni Igarashi na gawing oni siya. Napagtanto niya na masaya ang Blue Lock at tumingin sa mga naglalaro sa kwarto. Naisip niya na baka may halimaw dito na gusto niyang paglaruan. Sa nakamamatay na araw na iyon ay nakilala niya si Isagi at naramdaman ni Bachira na siya ang taong iyon. Masaya si Bachira at nakita niya ang Isagi na iyon may halimaw din sa loob niya na sinusubukan lamang na i-target ang pinakamalakas sa kadahilanang ito. Ay naniwala si Bachira sa kanyang kaibigan na si Isagi, ngunit ang mga salita ni Rin ay nagbigay sa kanya ng ilang insecurities at sinabi niya kay Rin ang tungkol sa halimaw. Hindi interesado si Rin sa kwento niya. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Bachira na baka may ibang halimaw si Rin sa loob niya na hindi niya maintindihan. Tapos nagkita sila ni Isagi at hinamon ni Isagi si Rin na maghiganti. Sa sumunod na araw ay nagtanong si Tokimitsu kung makapaglalaro si Bachira ng ilang pa sa kanya sa laban at pinangakuan ka ba na makaka-score siya ng glam goals. Pagkatapos nun nagsimula ang rematch sa pagitan ng team ni Isagi at ng team ni Rin. Natuwa si Butura at alam niyang babaguhin ng laban na ito ang kanyang buhay. Sa field ay tumakbo ka sa Chigiri at nagtanong siya tungkol sa shampoo na ginagamit ni Chigiri. Napahanga siya sa buhok niya at pinagbawalan siya ni Chigiri na hawakan ang kanyang buhok. Pagkatapos binati mo ba si Chigiri at binati siya pabalik, bigla ka nalang kumilos ng kakaiba dahil tinawag siya ni Chigiri sa kanyang unang pangalan at siya naman ay nahihiya dito. Nagalit si Baro at inutusan silang pumasok sa pormasyon. Natakot si Tokimitsu kay Baro at humingi siya ng tawad. Bilang resulta nagpa siya si Baro na itag siya at gusto niya itong bugbugin. Napansin ni Isagi na malalim ang iniisip ni Nagi. Nag-request si Nagi at gusto niyang makipaglaro laban kay Rin sa larong ito. Walang pakialam si Isagi at ang kalaban niya sa laro ay ang matalik niyang kaibigan na si Bachira. Pagkatapos ay nagsimula ang kickoff at walang nagplanong matalo sa larong ito. Ngunit agad na sinimula ni Chara ang pagdrive ng bola para subukin si Isagi sa kasamaang palad. Pero alam mo ay hindi nagawang iwaksi ang kanyang Sagi at napagtanto niyang nagbago na ang kanyang Sagi. Wala siyang paraan para makalusot sa kanya at napansin na ang kanyang Sagi ay nagtakda ng isang bitag para sa kanya. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumahak sa ibang ruta. Ngunit lumitaw si Baro na dumating si Tokimitsu upang suportahan si Bachira. Ngunit hindi ito pinayagan ni Isahi. Nagawa ni Isahi na nakawin ang bola at nagulat si Bachira dito. Sa sandaling iyon tumakbo si Nagi at pinasa sa kanya ni Isagi ang bola. Napagtanto ni Nagi na may problema si Rin at kailangan niya ng bagong plano. Na-shoot ni Nagi ang bola sa isang lugar kung saan maabot ni Chigiri ang bola. Bilang resulta nilabanan ni Chigiri sina Aryu at Rin para sa bola at nauna niyang maabot ang bola. Ginamit ni Chigiri ang kanyang bilis at nakuha niya ang unang layunin sa laban na ito. Tapos excited si Bachira at inabangan niya ang laban na ito habang Tokimitsu at Aryu napagtanto na ang mga kalaban ay naging mas malakas. Nagsimula ang ikalawang kickoff at binalak ni Bachira na magseryoso. Inilunsad ng Team Red
ang kanilang pag-atake at nagtaka si Isagi kung ano ang binabalak ng mga kalaban. Biglang nahuli ni Bachira si Isagi na may no-look pass to Ryu got the ball at Shigiri natutunan na. Ang mga airspace ay ginagamit teritoryo, kasunod nito ipinasa niya ang bola kay Tokimitsu na nagawang ipasa ang bola kay Rin. Sinubukan ni Nagi na nakawin ang bola kay Rin pero fake shot naman ang ginamit ni Rin. Naghintay si Isagi ng reinforcements para pigilan si Rin. Biglaan napansin ni Isagi na gustong tumakbo ni Bachira, lampasan siya, nagpeke na naman si Rin at nagawa niyang lokohin si Chigiri sa hakbang na ito. Napagtanto ni Isagi na si Rin ang may kontrol sa field at lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Tapos tumakbo si Isagi papunta kay Rin, ngunit ang kanyang kalaban ay nasa ibang liga. Na dismaya ang Team White pero gustong lampasan ni Isagi si Rin at hanapin ang nawawalang puzzle na mag-evolve. Samantala nagtataka si Nagi kung paano gumawa ng play na ganyan si Rin. Paliwanag ni Isagi sa kanya na hinuhulaan ni Rin ang kinabukasan ng larangan. Ilang hakbang sa unahan ay nagulat si Chigiri na analyze agad ni Isagi ang play ni Rin. Pagkatapos ay plano ng Team White na maglunsad ng counter-attack at sila ay naudyukan na durugin ang kanilang mga kalaban. Ikaw ba ay may markang Chigiri at naisip ni Isagi kung paano nila matatalo si Rin. Biglang tumakbo si Isagi sa midfield dahil nakaamoy siya ng goal chance. Pinigilan ni Rin ang kanyang plano at natauhan si Isagi si Rin na dapat nakikita ang kaparehong pangitain ng parang sa kanya. Tapos pinasa ni Rin yung bola kay Bachira at sinabi niya sa kanya na kunin ang bola patungo sa layunin. Nasa zone si Bachira at kakaiba ang kuha niya. Na pagtanto ni Isagi na hindi sinusubukan ni Bachira na makapuntos, ngunit naglalaro ng mahabang pass kay Ryu. Ngunit hindi sinasadya ni Chigiri na hayaan siyang makapuntos at sinubukan niyang abutin siya. Samantala si Nagi ay nasa harap ng layunin at mapapahinto ng Team White ang pass. Na pagtanto mo bang hindi niya maabot ang bola at nagpasya siyang tumalon siya ng mas mataas kaysa kay Ronaldo at nakapuntos ng hindi kapani-paniwalang header. Tapos ikaw naman nagpasalamat kay Bachira para sa pagtulong sa kanya na lumikha ng kamangha-manghang layunin na ito. Tapos nakita namin si Nagi na nanginginig ang katawan niya sa tuwa sa kakayahang makipaglaro laban sa gayong mga halimaw. Nais ni Nagi na maging mas malakas at binalak niyang crush siya. Sa pagkakataong iyon ay naalala niya ang sinabi ni Ryo nang sabihin niya sa kanya na nagbago na siya. Alam niyang tama si Ryo pero hindi niya pinagsisihan ang desisyon niya upang bumuo ng isang koponan kasama si Isagi. Sumusunod dito, nagsimula ang susunod na kickoff at nakuha ni Nagi ang bola. Napansin niyang may pinapagawa si Isagi at iniisip kung ano ang iniisip nila ni Rin. Biglang na-realize ni Nagi na kailangan niyang mag-evolve at sigurado siyang magre-react si Isagi dito. Nagawa ni Nagi na magdulot ng chemical reaction na lumampas sa imahinasyon ni Isagi. Sa sandaling iyon si Isagi ay umunlad at naintindihan niya na gustong lamunin ni Nagi si Rin. Sinubukan ni Rin na pigilan si Nagi, ngunit nagawa siyang lamunin ni Nagi at mag-transform sa isang soccer god. Nagulat ang mga kalaban at naging maganda ang pakiramdam ni Nagi pagkatapos ng dulang ito. Bilang isang resulta Rin ay fired up dahil first time siyang nilalamon. Tapos nakita namin si Onri na nabighani sa galaw ni Nagi. Tinawag niyang himala ang pagkilos ni Nagi, ngunit hindi inisip ni Genpachi na ito ay isang himala. Agad naman itong nagpaliwanag sa kanya na hindi ito isang himala kundi ang paggising ng isang striker. Samantala ang mga lalaki ay masaya and they were sure na crush nila ang team ni Rin. Saka nag-isip ng diskarte si Isagi para talunin ang no-isa player sa field. Sa sandaling iyon napagtanto ni Isagi na hindi siya makontento kung hindi niya nagawang malampasan si Rin. Samantala nag-aalala si Tokimitsu at nagalit si Rin. Nagulat ka ba na nabura si Rin dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganoon? Kasunod nito ay nagsimula ang kickoff at binalak ni Rin na turuan ng leksyon ang Team White. Ipinasa niya ang bola kay Tokimitsu na natakot kay Barrow. Bilang isang resulta, nasa Tokimitsu ang bola at napansin niyang walang nagmarka kay Rin. Biglang pinasa ni Rin ang bola para makipagtalo at ang bola ay nasa himpapawid. Pagkatapos niyang makuha ang bola, naintindihan niya ang plano ni Rin at pinasa niya pabalik ang bola. Sinubukan siyang pigilan ng mga kalaban at plano ni Nagi na harangin ang kanyang shooting path. Sinubukan ni Nagi na alamin ang susunod niyang gagawin at gumamit si Rin ng roulette para talunin siya. Akala ni Isagi ay nakita niya si Rin pero naipasa na niya ang bola kay Bachira. Laking gulat ni Isagi na ginagamit ni Rin ang kanyang mga kasama parang puppet at Bachira ang nakapuntos ng goal. Bilang resulta na itala ng Team Red ang kanilang ikatlong layunin ng laban. Kinakausap sila ni Rin at sinabing hindi siya mababasa ng mga katulad nilang Nis. Samantala naalala ni Isagi ang una niyang laban kay Rin nung crush niya. Na-realize niya na umaarte si Rin lampas sa kanyang
Inaasahan na gulat din si Isagi sa kanyang kakayahan at hinangaan siya sa kabila nito ay walang balak sumuko ang Team White at handa na sila sa susunod na laban sa Team Red tapos tumingin si Barrow sa ibang players at binalak niyang lamunin silang. Lahat ilang sandali pa ay nagtaka si Isagi kung bakit nagbago ang depensa ng mga kalaban nila nagpasya si Isagi na ipasa ang bola kay Chigiri para mabilis niyang talunin ang mga kalaban naramdaman ni rin ang panganib at sinubukan niyang si Mark. Chigiri bigla niyang ipinasa ang bola kay Nagi at inalalayan siya ni Isagi sa pag-atake sinamantala ni Isagi ang blind spot ni Batura nakita ni Nagi si Isagi at ipinasa niya sa kanya ang bola sa isang shot range sa kasamaang palad ay nakita siya ni Rin at nabigla si Isagi sa halimaw na talo si Isagi ng bola, ngunit si Barrow ay naging isang leon na lumamon sa kanyang mga kalaban nag-evolve si Barrow at umikot siya. Sa imahinasyon ni Rin sumusunod dito si Barrow ay sumisingil patungo sa layunin ng buong bilis at Isagi na pagtanto na hindi mabasa ni Rin ang mga galaw ni Barrow naging soccer demon siya at nakapuntos ng goal tapos tumingin ng masama si Barrow kay Rin at si Isagi ay nasasabik dahil naabot na ni Barrow ang kanyang susunod na antas samantala alam. Nihisaghina ang pagkahumaling ni Barrow sa paglamon sa kanya ang susi sa tagumpay sa sandaling iyon na intindihan din ni Papa na dapat siyang maging isang bug sa programming ng field na ito tapos nakita namin ang Team Red at galit na galit. Si Rin dahil nakita niyang banta ang mga kalaban sa susunod na kickoff Isagi inutusan si Chigiri na idiin ang tagadala ng bola sa bilis niyang nagpasya sinagi kay Mark Aryu at nagpalit siya ng posisyon kay Chigiri napansin ni Rin na walang markasi. Bachira at ipinasa sa kanya ang bola biglang lumitaw si Isagi na nagbabalak na pigilan ang kanyang pag-atake sinubukan ni Chigiri na nakawin ang bola ngunit tumakbo. Si Rin patungo sa layunin sa kasamaang palad agad namang tumugon si Isagi sa mga galaw ng kalaban. Nagpasya si Bachira na harapin si Chigiri ng one-on-one at nagsimula silang mag-away gamit ang kanilang mga natatanging armas na akit ni Isagi si Bachira sa isang bitag pero ayaw hayaan ni Bachira na manakaw ang bola matapos makadribble si Bachira. Sa kanila inagaw ni Boro ang bola sa kanya tumakbo muli ang hari patungo sa layunin at sinubukan siyang pigilan ni Tokimitsu gumamit ng chop feint ang humiram upang madaig ang Tokimitsu pero sinipa ni Rin ang bola naghinala si Isagi na. Hindi nakabasa ng hiram si Rin at nag-react lang siya sa oras tapos binalak ni Isagi na gumamit ng mga pautang hindi nahuhula ang paggalaw sa maximum dahil dito nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na striker sa laban excited si Bachira at gusto niyang malaman kung sino ang magkokontrol sa field sa dulo saka kumabog ang puso niya at tumakbo siya papunta sa kanilang dalawa. Upang makipaglaro sa mga halimaw bigla niyang napagtanto na may mali dahil naiwan siya laking gulat ni Bachira na hindi siya pinansin ng mga ito at napagtanto niya na nasa ibang liga sila samantala nakuha ni Chigiri ang bola palabas ng field para pigilan ang mga kalaban na makapuntos bumalik si Chigiri sa kanyang posisyon at Isagi na pagtanto na ang tibay ng lahat ay nauubos sa isang mabilis na rate pagkatapos inihagis ni Aryu ang bola at nagsimulang gumalaw ng kakaiba si Tokimitsu. Naisip ni Isagi na pagod na ang mga kalaban pero nalaman niyang may stamina pa si Tokimitsu ang dahilan. Nito ay si Tokimitsu ay isang halimaw na may walang limitasyong tibay sa huling sandali na gawa siyang i-phone ni Chigiri at Barrow upang maiwasan ang kanyang layunin ng pagkakataon. Nakakuha ng libreng sipa ang Team Red at alam ni Isagi na nasa delikadong sitwasyon sila binalak ni Rin na i-shoot ang libreng sipa at naisip ni Isagi ang lahat ng posibleng variation pwede na siyang bumaril bigla pumatok si Rin at umiskor. Siya ng goal na lumampas sa imahinasyon ni Isagi hindi na binigyan ni Rin ng oras si Isagi para mag-react. At pinatunayan niyang higit siya kay Isagi samantala sila ay nag-uusap na unawaan na pareho silang nakikinig sa kanilang egos tinanong niya ang sarili kung bakit siya naglalaro ng soccer at sinubukan ng kanyang ego na sabihin sa kanya ang solusyon. Tapos Team White na pagtanto na ang susunod na layunin ng Team Red ay ang wakas para sa larong ito alam ni Isagi na ang Tokimitsu ay isang malaking bantaat. Sinubukan niyang mag-isip ng diskarte para maiwasan ang chemical reaction ni Rin kasamahan naghinala na sila na crush sila. Kasamahan naghinala na sila na crush sila dahil hindi pa sila sapat pagkatapos ay naalala niya ang laban sa World 5 at nagpasya siyang talunin ang World 5 sa susunod sa mga sumunod na araw nag-aral ng Ingles ang mga lalaki at tinulungan sila ni Rin inis na sagot ni Rin na hindi nila tutor biglaan sinabihan sila na tapos na ang pangalawang pagpili at dapat silang magpatuloy sa ikatlong pagpili excited sila at inaabangan ang pagsisimula ng ikatlong seleksyon papunta sa meeting room.
Nalaman nila na 35 lamang ang nakaligtas sa Blue Lock. Pagdating nila sa third selection joining room, kinabahan si Tokimitsu. Kasunod nito nagpakita ang pangalawang pangkat at si Isagi ay masaya na makita ang kanyang nakaraang koponan. Bati nila Isagi at Bachira. Nagulat ako nang makita si Zansetsu sa team nila. Naisip ni Baro na minamaliit sila ni Isagi at sumagot naman siya na nakahinga lang siya ng maluwag nang makita sila ilang. Sandali pa ay lumabas na ang susunod na team sa kwarto, pero nagulat si Shira na wala siyang kakilala sa mga lalaking ito at sumunod na binati sila. Lumitaw ang ikaapat na pangkat sa silid at lahat sila ay mukhang napakalakas na takot si Tokimitsu. At sabi mo sa teammate niya na ang pagiging nerbiyos ay hindi glam. Tapos natuklasan ni Isagi na si Nico ay nakarating din sa ikatlong yugto. Sinabi agad ni Nico kay Isagi na crush niya siya sa susunod na laban. Pagkatapos nun dalawang team na lang ang natitira at excited si Isagi sa pagkakataong iyon ay sumulpot si Nariji at Gagamaru sa silid. Natuklasan din nila ang Onima at nagulat si Chigiri tungkol dito. Sa wakas ang huling koponan ay pumasok sa ikatlong pagpipilian sa pagsali sa silid at nakaligtas si Igarashi. Nakita ni na Isagi at Chigiri si Ryo at naisip nila na nakaligtas din si Kunigami. Tapos pumasok yung huling tao sa kwarto at nalaman nila na wala si Kunigami sa team. Nagulat si Isagi dito at tinanong si Ryo kung nasaan si Kunigami. Sumagot si Ryo na hindi napili si Kunigami dahil hindi siya angkop na maging isang nangungunang striker. Biglang sabi ni Shido na crush niya si Kunigami. Inamin niya na si Kunigami ay may mahusay na pisika at isang tapat na puso. Nagalit si Isagi na ininsulto niya si Kunigami at sinalakay ni Shido. Si Isagi nag-react agad si Chigiri at nagawang hilahin pabalik si Isagi. Tapos susuntukin na ni Bachiro si Shido pero pinigilan sila ni Jinpachi. Pagkatapos nito ay sinabi niya iyon sa kanila. Plano ng mga mamumuhunan na kanselahin ang Blue Lock. Bilang resulta ang mga Welgista ay lalaban sa koponan sa ilalim ng 20 taong gulang ng Japan. Sa 3 linggo nagulat ang mga manlalaro dito at natuwa. Sinabi iyon ni Jinpachi. Ang susunod na laban ang magpapasya sa hinaharap ng Blue Lock. Sinabi rin niya sa kanila na Itoshi SC ay nasa malaking laban sa Excel. Pagkatapos ay sinabi niya na oras na upang lumikha ng isang bagong panahon upang ipakita ang mga resulta ng Blue Lock. Sa sandaling iyon ay naalala ni Isagi ang kanyang dating sarili. Siya ay masaya na dumating sa Azul na Lock at alam niyang tinapos na niya ang maraming karera. Binalak niyang ipaglaban ang kanyang pangarap at masaya na magkaroon ng pagkakataong mahijak ang Japan sa ilalim ng 20 na team. Handa na ang lahat ng striker at nilayon nilang maging pinakamahusay na striker sa mundo.